Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, Mr. President, We Meet Again. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Si Alessandra Gomez ay isang magandang babae, ipinanganak na may matikas at natatanging katangian. Hindi mabilang ang mga lalaking humahabol sa kanyang pag-ibig, ngunit hindi niya tinanggap kahit isa sa kanila. Lagi niyang tinatandaan ang pangako sa kanya ng first love niya noong high school. "Hintayin mo ako, ikaw lang ang babaeng papakasalan ko." Pagkalipas ng 6 na taon, napilitan siyang pakasalan ang cold and ruthless na bilyonaryong president ng DT Holdings, si Marco Mondragon. "Dahil gusto niya akong paglaruan ko siya hanggang sa huli. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ng husto ang desisyon niyang pakasalan ako habang buhay." Makalipas ang 6 na taon, sa marangyang 5-star hotel suite, inayos ni Alessandra Gomez ang kanyang mga hikaw habang tinitingnan ang sarili sa full-length na salamin. Ngayong gabi, nakasuot siya ng isang designer na champagne na off-shoulder gown na gawa sa silk, na nagpapatingkad sa kanyang perpektong figure. Si Alessandra Gomez ay isang magandang babae, ipinanganak na may matikas at natatanging katangian. Hindi mabilang ang mga lalaking humahabol sa kanya, ngunit hindi niya tinanggap kahit isa sa kanila. She would always remember the promise that her first love made to her in high school, "Hintayin mo ako, ikaw lang ang babaeng papakasalan ko." Nangako silang mananatili sa pakikipag-ugnayan kapag kinailangan ng lalaki na umalis ng bansa upang ituloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Hindi kailanman nakakalimutan ni Alessandra ang maselang pagmamahal at pangangalaga na ibinigay ng lalaki sa kanya. Nangako siya sa puso niya na pakasalan lang siya. Lumipas ang maraming taon, nakapagtapos na siya ng university at kakasimula pa lang sa kanyang trabaho bilang fashion designer sa kumpanya ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanya ang lalaki. Sinubukan niyang hanapin siya, ngunit wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa lalaking ito. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang pag-ibig niya sa high school. Nakalimutan na ba niya siya? Nakalimutan na ba niya ang pangako niya? May asawa na ba siya? May pamilya na ba siya? Ngayon ang araw na makikilala niya ang lalaking inarrange ng kanyang ama na pakasalan siya. Siya ay 23 lamang, at hindi nagmamadaling magpakasal. Gayunpaman, ang kanyang ama na si Carlos Gomez ay nasa mahinang kondisyon sa kalusugan at umaasa na may mabuting lalaki na mag-aalaga sa kanyang anak kapag wala na ito. Ang ina at lolo't lola ni Alessandra ay namatay sa isang aksidente noong bata pa siya at ang kanyang ama na lamang ang natitira sa kanyang pamilya. Si Carlos Gomez ay palaging nagmamahal kay Alessandra at hindi kailanman nabigo na ibigay sa kanya ang pinakamahusay. Hindi man ang kanyang pamilya ang pinakamayaman, sinasabing ang Gomez family ay isa pa rin sa pinakaprestihiyosong pamilya sa bansa. Ang Gomez Corporation ay nangingibabaw sa industriya ng fashion sa loob ng 10 dekada, at nananatili bilang isang kilalang kumpanya sa loob ng bansa. Dati nang tinanggihan ni Alessandra ang kagustuhan ni Carlos Gomez na pakasalan ang lalaking ito sa maraming pagkakataon. Simple lang ang dahilan, gusto na lang niyang maghintay sa pagbabalik ng kanyang first love. Buong puso niyang mahal ang lalaki at nagtitiwala siyang babalik ang lalaki at pakakasalan siya. Gayunpaman, alam niya na ang kalusugan ng kanyang ama ay lumalala, kaya nagpasya siyang tuparin ang kanyang huling kahilingan. Nais din ni Carlos Gomez na tulungan ang kanyang magiging asawa si Alessandra sa pamamahala ng Gomez Corporation dahil walang karanasan at interes si Alessandra sa paggawa nito. "I'm sorry to break our promise. I sincerely hope that you will be able to find a girl you love," sabi ni Alessandra sa sarili na may luhang mga mata. Tumabas siya ng kanyang silid sa hotel, at umalis patungo sa ballroom na may mabigat at panghihinayang na puso. Si Alessandra ay matikas na nakahawak sa kanyang mahabang dress habang patuloy niyang tinatapakan ang marble finishing ng Grand Hotel lobby. Umiti siya at tumango sa mga staff na magalang na bumati sa kanya habang naglalakad siya. Habang naglalakad siya patungo sa Grand Ballroom, may nakita siyang pamilyar na mukha na dumaan. Huminto ang puso niya sa sandaling yun. Siya ba iyon?
Pabilis na naglakad si Alessandra sa direksyon kung saan umalis ang lalaki. Sa kasamaang palad, nawala siya sa karamihan. Sa Grand Ballroom ng pinakamahusay na 5-star hotel ng Country Sea, tanging ang mga pinakaprestihiyosong pamilya at sikat na figure na may mataas na katayuan ang nagtipon. Tradisyon ng pamilya Mondragon na mag-organize ng yearly charity auction. Ang pamilya Mondragon ay isa sa pinakamayamang pamilya sa mundo. Ang negosyo ng kanilang pamilya, ang DT Holdings, ay sumasaklaw sa mga industriya, teknolohiya, pangangalaga sa kalusugan, komersyal na real estate, kotse at sasakyan, pagbabangko, langis, at turismo. Dahil dito, natural na naging nangungunang 5 pinakamayamang pamilyang bilyonaryo ang Mondragon family sa mundo. Bukod sa pag-host ng charity auction ngayon, ito rin ay isang tamang pagkakataon para sa Mondragon family na ipahayag ang bagong president ng DT Holdings, si Marco Mondragon. Si Marco Mondragon ang nag-iisang grandson ng pamilya Mondragon at palaging family's source of pride and joy. Bagamat mayroon siyang kapatid na babae, si Marian Mondragon, kasalukuyan niyang hinahabol ang kanyang karera sa pag-arte at hindi kailanman naging interesadong kunin ang negosyo ng kanilang pamilya. Si Marco Mondragon ay may perpektong facial features at body outline, at sinasabing kahit ang pinakamahuhusay na aktor ay hindi niya kayang lampasan. Ang kanyang cold, swift at decisive personality ay kilala sa industriya ng negosyo. Sikat din siya sa pagkuha lamang ng mga lalaki para magtrabaho para sa kanya, at walang interes at pasensya sa pakikipag-usap sa opposite gender. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang auction na ito ay isang eksklusibong event at tanging ang mga tao na pinabura ng pamilya Mondragon ang inimbitahan sa event. Ang auction ay nagpapakita lamang ng pinakamahusay at pinakabihirang mga item sa mundo, at ang pinakamababang pagbid ay nagsisimula sa ₱1,000,000. Bagamat si Alessandra Gomez ay mula sa isang pamilyang may mataas na katayuan, hindi siya mahilig dumalo sa mga ganitong events at gatherings. Pagkatapos ay nagpasya siyang maglakad patungo sa isang mas tahimik na sulok ng ballroom, malayo sa mga tao. Habang naglalakad roon, hindi niya namalayang nakatawag ng pansin ng maraming tao dahil sa kanyang kagandahan at kakisigan. Wow! Sino yung babaeng yun dyan? She is so pretty. Kung makukuha ko lang ang kalahati ng kanyang kagandahan. Bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Madali siyang maging sikat na model o artista kung ganoon ang hitsura niya. Napahiya si Alessandra sa maingay at nasasabik na komento ng mga tao sa paligid niya. Tutal, pumunta siya sa gilid ng ballroom para mapag-isa. Who knows, mas nakakuha siya ng atensyon. Hindi nagtagal, napansin ni Carlos Gomez na si Alessandra ay nakatayong mag-isa sa gilid ng ballroom at sumenyas na sumama siya sa kanya. Si Carlos Gomez ay masayang nakikipag-chat kay Lola Elizabeth, na lola ni Marco Mondragon. Paituturing siyang napakabuting kaibigan ni Lola Elizabeth dahil ilang dekada na silang magkakilala. Laging pinapaboran ni Lola Elizabeth si Carlos Gomez lalo na't minsan na niyang nailigtas ang kanyang buhay noon. Nang lumapit si Alessandra at batiin siya, ngumiti si Lola Elizabeth sa kanya at sinabing, "Magandang babae. Hindi mo pa nakikilala ang apo ko, hindi ba? It's time for both of you to meet. Ipapakilala kita sa kanya mamaya." Sabi ni Lola Elizabeth habang marahang hinihimas ang balikat ni Alessandra. "Salamat po Lola Elizabeth." Bagamat magalang na nakangiti si Alessandra kay Lola Elizabeth, siya lang ang nakakaalam na sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay nag-aatubili na pakasalan ang kanyang apo. Para sa kanya, hindi mahalaga ang isang mayaman at gwapong lalaki. Ang gusto lang niya ay makasal sa isang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at nakikitungo sa kanya ng maayos. Magsisimula na ang opening ceremony ng auction. Bilang mga kagalang-galang na panauhin ni Lola Elizabeth, natural na nagkaroon ng pagkakataon sina Carlos Gomez at Alessandra Gomez na maupo sa harap na hanay, kasama ang pamilya Mondragon. Bilang bagong president ng DT, si Marco Mondragon ay nagkaroon ng karangalan na gawin ng pambungad na talumpati. Nakasuot siya ng suave blue custom-made suit mula sa France. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaestilo at ang kanyang makintab na itim na leather na pinasadyang sapatos ay gumagawa ng click-clock na tunog sa entablado, naganap na nangingibabaw sa ingay sa Grand Ballroom. Habang naglalakad siya patungo sa gitna ng stage, maraming babae ang nabigla sa kanyang hitsura at karisma. Siya ay nasa listahan ng pinakakarapat-dapat na bachelor sa loob ng maraming taon, at ginawa niyang malaman ng publiko kung ano ang hinahanap niya sa kanyang magiging asawa. Siya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Bumibilis ang tibok ng puso niya at hindi niya maitago ang saya sa mukha niya. Tumingin si Carlos Gomez kay Alessandra at nakita ang kanyang walang lihim na interes kay Marco Mondragon. Tikas siyang natuwa at tumango ng may kasiyahan. Nagsimula na ang pinakahihintay na auction at sa buong event, maraming number plates ang itinaas. Ang charity auction ay muling naging matagumpay at daan-daang milyon ang naibigay sa charity. Bagamat natapos na ang auction, minarkahan din ito ang pagsisimula ng networking session habang ang mga bisita ay nagdagsaan sa malaking pribadong foyer sa labas ng ballroom. Ito ay isang pagkakataon para sa mga bisita na makilala ang mga bagong kasosyo sa negosyo upang palawakin ang kanilang network o upang makihalubilo, at palakasin ang mga relasyon sa kanilang mga kasalukuyang kasosyo upang isara ang mga deal sa negosyo. Hindi napigilan ni Alessandra na hindi makaramdam ng kaba habang iniisip niyang makilala si Marco sa unang pagkakataon pagkatapos ng 6 na taon. Oh no, anong sasabihin ko sa kanya mamaya? Tanungin ko ba siya tungkol sa kalagayan niya? Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi niya ako kinontak? Napakaraming tanong ang itatanong sa kanya habang bumabaha sa kanyang isipan ang koleksyon ng mga alaala niya noong high school. Dad, let me go to the washroom first. I will come and find you later. Sige, bilisan mo, hihintayin kita dyan. Umiti si Carlos at pumunta muna para kausapin ang pamilya Mondragon. Habang nagmamadali si Alessandra, inabot niya sa kanyang bag ang kanyang lipstick habang naglalakad. Hindi niya napansin na may tao sa harapan niya. Ouch! Hinampas ni Alessandra ang kanyang ulo sa malawak at matipunong dibdib ng lalaki. Nalaglag ang bag niya sa sahig at dali-dali niya itong pinulot at agad na humingi ng tawad sa lalaki. I'm sorry, I was careless and did not see you. Habang iniangat niya ang kanyang ulo, nagulat si Alessandra nang makita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Alessandra ay natigilan at hindi nakapagsalita sa sandaling yun. Habang siya ay patuloy na nakatingin sa kawalan ng tingin sa lalaki, pasimple itong lumagpas sa kanya, hindi nag-abala na bigyan siya ng pangalawang tingin. Mabilis na inabot ni Alessandra ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng lalaki. Marco. Malamig na tumikim ang lalaki, at walang awa na inalis ang kamay nito sa braso niya. Get lost. Napansin ni Olivia, na secretary ni Marco Mondragon, ang sitwasyon at mabilis na naglakad, kasama ang isang grupo ng mga direktor at executive sa likod niya. President Mondragon. Yumuko si Olivia kay Marco at naglakad patungo kay Alessandra. Miss, hindi mahilig ang president namin na ginagalaw, lalo na ng mga babae. Bitawan ka namin this time pero warning din ito sa iyo. Kinausap ni Olivia si Alessandra na may mahigpit na tono. Si Alessandra ay nasa state of shock pa rin, habang patuloy siyang nakatingin sa grupo ng mga tao na nawala na sa kanyang paningin. Nagring ang telepono. Nagmamadaling kinuha ni Alessandra ang kanyang telepono at nakitang si Carlos Gomez ang tumatawag sa kanya. Alessandra, nasaan ka? Nag-aalalang tanong ni Carlos. Dad, hintayin mo ako, naglalakad ako ngayon. Sa gitna ng Grand Foyer, naruroon ang buong pamilya Mondragon. Ang mga magulang ni Marco Mondragon, sina Danilo Mondragon at Martha Mondragon ay masayang nakikipag-chat kay Carlos Gomez. We are looking forward to become a family with you soon. Huwag kang masyadong magalang. Umiti si Martha at nag-toast kay Carlos. Inabot din ni Danilo para mag-toast sa kanya. Ngunit bago pa dumampi ang alak ni Martha sa kanyang mga labi, inalis ito ni Danilo mula sa kanya at sinabing may paghangang, Martha, nainom mo na ang alak ngayon, iinuman ko ito para sa iyo. Inilibot ni Martha ang kanyang mga mata at pinabulaanan, ito pa lang ang aking pang-apat na baso. Hindi tulad ng hindi mo alam na kaya kong uminom ng 20 baso at hindi lasing. Ngunit, binigyan ni Martha si Danilo ng isang mabangis na tingin, na matagumpay ding naputol ang kanyang mga salita. Agad naman itong tumango bilang pagsang-ayon at marahang tinapik ang likod nito, sa takot na magalit ang asawa. Sinong tao sa kabisera ang hindi nakakaalam na si Danilo Mondragon ay isang asawang alipin sa bahay, ngunit isang malupit na negosyante sa trabaho. Mom, Dad is doing this for your own good. Sino ba ang nagreklamong sumakit ang ulo pagkatapos ng 4 na baso ng alak noong araw na yun? Hindi na iwasang ilabas ni Marian Mondragon ang bagay na ito bilang paalala. Noong araw na iyon, nakita ni Marian Mondragon kung paano dedikado si Danilo Mondragon sa pagmamasahe sa ulo ni Martha kaya ilang oras lang siyang natutulog. Nang sasagot pa sana si Martha sa kanyang anak,
Nakita niya si Marco Mondragon na naglalakad palapit sa kanila. "My good son, you are finally here. Tingnan mo kung paano ako binubuli ng mag-ama mo, bilisan mo akong tulungan." Tumingon si Marco para tumingin sa kanilang dalawa, at nakita ko silang umiiling-iling at walang magawa na nagkibit-balikat. "Mom, you are the main female host of this event, ano na lang ang iisipin ng mga tao kung lagi kanilang nakikitang nakasimangot? Give your most brilliant smile tonight, okay?" Hinawakan ni Marco ang mga balikat ni Martha at hinaplos ito ng ilang beses, at marahan. Marunong magsalita ang anak ko. "Okay, I shall let this matter pass." Pagkatapos ay lumingon si Martha kay Danilo at sinabing, "Ngunit huwag kang maglakas loob na guluhin ako muli. Kung hindi, kahit magmakaawa ka sa akin, hindi kita mapapatawad." "Okay asawa ko, papakinggan kita." Agad na tumugon si Danilo sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang payat na kamay, na parang nangangako sa kanya. Si Martha pagkatapos ay ngumuso at ngumiti ng may kasiyahan. Nakita ni Lola Elizabeth si Alessandra Gomez na naglalakad mula sa malayo, at tuwang-tuwang kumaway sa kanya. "Alessandra, halika dito, ipapakilala kita sa apo ko." Tumingin si Marco Mondragon at agad na nakilala na ang babae ang nakabangga sa kanya kanina. Habang pinagmamasdan siya ng mabuti, nakita niyang may bitbit ito at nakasuot ng mga high-end na branded na gamit mula ulo hanggang paa. Haute couture dress na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Limited edition branded bag at high heels. Extraordinary fine and rare diamonds. Parang katulad din siya ng ibang babae na gustong pakasalan ako para sa pera at itsura ko. What coincidence. What I, Marco Mondragon, hate the most superficial and fake women like her. Galit sa pinakamababaw at peking babae na tulad niya, na walang muwang na naniniwala na makakamit niya ang magandang buhay pagkatapos na ikasal sa akin. Kaya gusto niyang maging wife ni Marco Mondragon. Imposible. Umiling si Marco at malamig na tumikim habang diretsyong nakatingin sa mukha niya. Dahil gusto niya akong paglaruan ko siya hanggang sa huli. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ng gusto ang desisyon niyang pakasalan ako habang buhay. Sinabi sa kanya ng sixth sense ni Alessandra na may mali nang makita niya si Marco na malamig na nakangiti sa kanya. Parang nagbago si Marco sa paglipas ng mga taon, at parang hindi na niya ito gusto. Ano ang dapat niyang gawin? Mula pagkabata, si Carlos Gomez ay palaging nagmamahal sa kanya at hindi kailanman humiling sa kanya. Hindi niya maaaring bawiin ang pangako niya sa kanyang ama. Kailangan niyang tuparin ang huling kahilingan mula sa kanya kahit na ano paman, as a form of filial piety. Lagi niyang naaalala kung gaano kahusay ang pakikitungo ni Marco Mondragon sa kanya noong high school. At nangako rin siyang pakakasalan lang siya. Ang pagmamahal at kahinahunan ba sa kanya, lahat ay peke. Gayunpaman, sa loob ng 6 na taon na ito, dahil sa age at puberty ang hitsura ni Alessandra ay nagbago ng husto. Mayroon na siyang mas matalas na tampok ng mukha at mas magandang hugis ng katawan, na ipinares sa isang mahabang itim na kulot na buhok. Not to mention before in high school, she was wearing her big spectacles with much shorter hair, and looks completely opposite of how she is now. Pagkatapos ay nag-isip si Alessandra tungkol dito, at gumawa ng wild guess baka hindi niya ako nakilala. Kinagat ni Alessandra Gomez ang kanyang mga labi, habang palihim niyang pinalakas ang loob niya, kung ganoon nga, ayos lang. Dahil na in love siya sa akin sa unang pagkakataon, mapapaibig ko siyang muli para sa pangalawang pagkakataon. Alessandra, kaya mo to. Natapos ang mahabang gabi, bumalik sina Alessandra at Carlos sa kanilang silid sa hotel. Dahil ito ay isang malaking suite, natural na mayroon silang sariling mga private bedrooms. Matapos maligo ay nahiga siya sa kanyang kama habang unti-unti niyang inaabsorb ang mga pangyayari ngayon. Ang pakikipagkita kay Marco Mondragon ay isang mapait na sandali para sa kanya. Hindi niya akalain na ang arranged marriage partner na ito ay siya, ang lalaking pinangarap niya, araw at gabi sa nakalipas na 6 na taon. Akala niya ay ganoon din ito para sa kanya, ngunit ang malamig at mapagmalasakit na ugali nito ay tuluyang nagpawala sa kanya. Habang inaalaala ni Alessandra ang kanilang relasyon, bigla siyang napaupo at napabuntong hininga, oh no. Kaninang umaga, dahil nagmamadali siyang mag-impake para sa hotel, mabilis niyang itinapon ang lahat ng kailangan niya sa kanyang bagahe. Mayroon siyang isang bagay na napakahalaga sa kanya at palagi niyang dala ito kahit saan siya magpunta. Hindi ko naman ihuhulog kung saan, diba? Mabilis na hinalungkat ni Alessandra ang kanyang malaking bagahe. Oh no, saan ko nilagay? Nasa side compartment ko ba? Nasa maliit na makeup pouch ko ba?
Hindi nagtagal, ang buong marangyang silid ng hotel ay nagkagulo, kasama ang lahat ng kanyang damit at mahahalagang gamit. Nang malapit na siyang malungkot, nahagip ng gilid ng kanyang mata ang isang green bracelet na nakapatong sa ilalim ng malaking kalat na gawa ng kanyang damit. Found it. Tuwang-tuwang ngumiti si Alessandra. Inilabas niya ang bracelet at marahang pinunasan, tinitingnan at tinitiyak na nasa original pa rin itong kondisyon. Kadalasan ay inaalagaan niyang mabuti ang bracelet sa pamamagitan ng paglalagay sa kanyang casual na bag o pouch. Gayunpaman, nagmamadali siya kaninang umaga at wala siyang pagpipilian kundi ilagay muna ang lahat sa kanyang bagahe at pagkatapos ay ipack ito mamaya sa hotel. Ito ay isang couple bracelet na parehong ginawa ni Alessandra Gomez at Marco Mondragon na magkasama noong high school. Ang kanyang bracelet ay nasa magenta purple habang ang bracelet ni Marco ay nasa emerald green. Nakaukit din sila ng kanilang mga pangalan sa dalawa. Naalala niya kung paano sila nagkataon sa mini workshop na ito habang nasa isang local night market, at nagpa siya na gumawa ng isa para sa kanilang sarili dahil sikat ito sa mga mag-asawa noong panahong iyon. Personal nilang ginawa ang bracelet at nakipagpalitan sa isa't isa matapos itong makumpleto. Nangako silang protektahan ito ng mabuti. Wow! Ang ganda! Hindi ko alam na may talent ka pala sa paggawa ng bracelets. Buong pusong pinuri ni Alessandra si Marco. Sa tingin ko handa ka nang magsimula ng negosyong alahas at kumita ng malaki para sa akin para mabili ko lahat ng paborito kong merienda sa night market. Pabirong komento ni Alessandra na may malawak na ngiti. Silly girl, gagawa lang ako ng bracelets for you in this lifetime. In the future, I will show you a better and bigger bracelet. Tiningnan ni Marco si Alessandra gamit ang kanyang maamong mga mata, at inabot ang kanyang mga daliri upang bahagyang ipahid sa ulo ni Alessandra. Hehe Pinky promise. Inilahad ni Alessandra ang kanyang huling daliri sa hangin at ngumiti ng bastos. Tinitigan ni Marco ang kanyang maliit na daliri, at hindi namamalayang lumalim ang kanyang ngiti. Pangako ko sayo, inabot niya ang kanyang huling daliri at gumawa ng hook sa kanya. Hinawakan ni Marco Mondragon ang kamay ni Alessandra Gomez at umalis sa stall. Pagkatapos ay nagpatuloy sila upang galugarin ang natitirang bahagi ng night market at bumili ng maraming local snacks to enjoy. Siguradong gabing iyon ang dapat tandaan. Knock knock. Isang mahinang pagkatok sa pintuan ng kanyang silid ang pumutol sa pag-iisip ni Alessandra. Dad, hinahanap mo ba ko? Did I disturb you? Free ka ba mag-chat saglit? Umiti si Carlos at sinabi kay Alessandra. No dad, you did not disturb me, come in. Pagkatapos ay inakay ni Alessandra si Carlos sa isang sitting area sa kanyang silid. Si Alessandra at Carlos ay may malapit na relasyon at palagi silang makakahanap ng oras para makipag-chat sa isa't isa. Sa mga araw na kailangang pumunta sa ibang bansa si Carlos para sa trabaho, nagvi-video call sila sa isa't isa para lang matiyak na maayos ang lahat. Dad, kukuha ko ng maiinom para sa iyo. No need, I'm fine. Halika, maupo ka, may itatanong ako sa iyo. Bahagyang tinapik ni Carlos ang upuan sa tabi niya. What is it? Hindi ako sanay na seryoso kang nakatingin sa akin. Tumawa si Alessandra habang nakaupo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tinanong ni Carlos si Alessandra. Ano ang tingin mo kay Marco? Dad, I'm sure ititreat niya ako ng maayos. Don't worry. Alam ni Alessandra na kahit na inarrange ni Carlos ang kasal na ito para sa kanya, nagmamalasakit din siya sa kanyang kaligayahan at ayaw niyang madama niya ang pagkakamali sa anumang paraan. Alam ni Carlos ang kwento ng kanyang first love noong high school. Ngunit sa ilang kadahilanan, ayaw ibahagi ni Alessandra kay Carlos ngayong gabi na ang lalaking mahal niya ay si Marco. Pakiramdam niya kahit papaano, hindi ito ang tamang oras para ibahagi ang balitang ito. Lalo na nang makita niya kung paano naging walang malasakit si Marco Mondragon sa kanya kanina sa charity auction event. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Alessandra, Dad, may ibabahagi ako sa iyo, ngunit, hindi na yon ang tamang oras para gawin yon. Okay lang, naiintindihan naman ni Dad. Share mo naman sa akin kapag may tamang panahon. Binigyan ni Carlos si Alessandra ng isang nakakatiyak na ngiti. Pikas na naantig si Alessandra sa sinabi ni Carlos, at naramdaman niyang parang may natanggal sa kanyang mga balikat. Si Carlos ay palaging maunawain kay Alessandra at iginagalang siya. Hindi niya ito pinilit na sabihin o gawin ang anumang bagay na labag sa kanyang kagustuhan. Alam ni Carlos na kahit na si Alessandra ay itinuturing na bata pa sa kanyang puso,
Palagi siyang malinaw sa kung ano ang gusto niya at nakakagawa ng sarili niyang mga desisyon ng nakapag-iisa. Bilang isang ama, palagi niyang nararamdaman na siya ay kulang sa napakaraming paraan, at hindi sapat ang nagawa niya para kay Alessandra. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maibigay ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya, hinding-hindi nito lubos na mapapalitan ang pagkawala ng ina at mga lolo't lola ni Alessandra na close sa kanya. Alessandra, inimbitahan tayo ni Lola Elizabeth para kumain sa susunod na linggo, free ka ba? Gusto niyang pag-usapan ang mga detalye tungkol sa kasal niyo ni Marco. Alright, I will make time for it. Just let me know the time and location. Sagot ni Alessandra. Okay, that's good. Then have a good rest tonight, you still have work the next morning. Yes Dad, you too, have a good rest. The next morning, at Gomez Corporation. Mabilis na naglakad si Alessandra papunta sa lobby ng opisina. Kakasimula pa lang niya sa kanyang designer job ilang linggo na ang nakalipas, at itinuturing pa rin siyang new employee. She was already late the previous time, at siguradong hindi na siya malate ulit ngayon. Kahit na ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng kanyang ama, si Carlos Gomez, nakiusap siya sa kanya na huwag siyang ibunyag bilang kanyang anak. Nangangahulugan nito na hindi madala ni Alessandra ang kotse ng kanyang ama sa kumpanya, at kailangang makisiksik sa ibang mga commuters sa bus at tren. Gusto niyang tratuhin siya ng kanyang ama tulad ng ibang empleyado sa kumpanya. Nais niyang umakyat sa mga ranggo sa kumpanya at bumuo ng kanyang karera sa kanyang sariling pagsisikap. Dahil dito, dumaan siya sa formal na proseso ng interview sa kumpanya at nagpatuloy na mapili bilang pinakamababang ranggo na fashion designer sa kumpanya. Si Alessandra Gomez ay palaging ang pinakamahusay na mag-aaral sa fashion design sa university, at nag-submit ng maraming outstanding work. Nakatanggap na rin siya ng ilang mga parangal at kinoronahan pa siya ng kanyang mga kaklase ng palayaw na Queen of Fashion. Humihingal si Alessandra, habang sumasakay siya sa elevator paakyat sa ika-10 palapag ng opisina. Alessandra Gomez. Natigilan si Alessandra at napapikit ng mariin nang marinig niya ang malakas na boses ni Sister Maya mula sa kabilang opisina. Nakakahiya, who knows kung gaano karaming tao ang nakatitig sa kanya ngayon. Dahan-dahang iminulat ni Alessandra ang kanyang mga mata, at naglakad patungo sa mesa ni Sister Maya. Sister Maya, sorry, late ako ng 1 minuto. Alam mo talagang late ka na. Hindi pa ba sapat ang warning ko sa iyo noong nakaraan? Huwag mong isipin na Gomez ang apelyido mo, papakawalan kita. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit lolo mo ang may-ari ng kumpanyang ito, hanggat nandito ako, kaya kitang patigilin. Mayroong 2 mga teams sa Fashion Design Department. Si Sister Maya ang pinuno ng Team A. Sinasabing maaari mong masaktan ng sinuman sa Design Department, maliban kay Sister Maya. Siya ay may mga koneksyon sa mga tao mula sa bawat departamento ng kumpanya. At kahit anong hilingin niya, nakukuha niya. Siya ay palaging isang perfectionist sa trabaho, at hindi kailanman tatanggap ng anumang mga disenyo na mas mababa kaysa doon. Walang alinlangan, siya ang pinakasikat na empleyado sa kumpanya. Kahit na siya ay mahigpit sa kanyang team ng mga designers at madalas na mukhang hindi makatwiran sa kanyang mga salita, makikita ng mga taong personal na nakakakilala sa kanya ang kanyang tunay na pagmamahal at pangangalaga sa lahat. Kilala rin siya bilang isang motherly figure sa team, na nagpapaliwanag kung bakit tinawag siya ng lahat na Sister Maya. Si Alessandra Gomez ay naglakad pabalik sa kanyang desk, feeling dejected. Dahil late siya sa trabaho kaninang umaga, pinaikli ni Sister Maya ang deadline ng kanyang design draft mula 1 linggo hanggang 3 araw. Nangangahulugan nito na tiyak na kakailanganin niyang magsunog ng midnight oil kapag nakauwi na siya. Nakakadismaya, walang oras na sayangin si Alessandra at agad niyang sinimulan ang kanyang draft. Maya-maya, oras na ng lunch. Hiniling ng mga kasamahan sa department si Alessandra na sumama para sa lunch, ngunit magalang niyang tinanggihan ang kanilang alok, at sinabihan silang magpatuloy nang wala siya. Nagring ang telepono ni Alessandra pagkaalis ng kanyang mga kasamahan. Dahil walang ibang tao sa opisina, agad niyang inon ang hands-free mode sa kanyang telepono at sabay na pinagpatuloy ang paggawa sa kanyang draft. Hello, Ashley, anong problema? Miss Alessandra, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Don't tell me na nagtatrabaho ka pa. Ganyan ka ba kapos sa pera? Papanuksong tanong ni Ashley. Hurry up and calm down, hihintayin kita sa ibaba. Tinapos ni Ashley ang tawag ng hindi naghihintay ng tugon ni Alessandra.
Napabuntong hininga na lamang si Alessandra nang walang magawa. Sino ang tumawag kay Ashley para maging matalik niyang kaibigan mula noong high school? Kung ibang tao iyon, hindi siya magdadalawang isip na huwag pansinin ang imbitasyon. Kung pipiliin niya ang isang taong dumaan sa hirap at ginhawa kasama niya sa nakalipas na 6 na taon, si Ashley lang yun. Kahit na si Ashley ay may rough at boyish na hitsura at personalidad, nagagawa pa rin niyang pakisamahan si Alessandra, na ganap na kabaligtaran niya. Actually to call Ashley bilang matalik niyang kaibigan. Understatement yan. Mas tumpak, bahagi na siya ng pamilya ni Alessandra. Sa DT Holdings. Knock knock. Come in, utos ni Marco Mondragon sa malamig na boses. President Mondragon, ito ang mga financial report ng kumpanya sa nakalipas na 8 buwan na hiniling mo sa meeting kaninang umaga. Nag-report si Olivia kay Marco Mondragon. Put it over there and leave. Hindi tumingala si Marco ngunit malamig na sumagot, habang ipinagpatuloy ang kanyang pagpirma sa ilang mahahalagang dokumento. Si Olivia ay mabilis na lumapit sa mesa at inilapag ang mga dokumento. President Mondragon, may balita ang investigator sa iyo. Saglit na nanigas ang kamay ni Marco. Inilapag niya ang kanyang Montblanc fountain pen sa mesa at tumingin kay Olivia. Magsalita ka, mabilis na ini-report ni Olivia, nahanap na ang pagkakakilanlan ng babae. Ngunit kailangan pa ng investigator ng ilang oras para ayusin ang pakikipagkita niya sa iyo. I will give him another 2 weeks, nothing more than that. Yes, President Mondragon, I understand. Bahagyang yumuko si Olivia. Umalis ka na, tinanggap ni Olivia ang utos ni Marco at agad na umalis ng opisina. Sa opisina, nakatayo si Marco Mondragon sa harap ng malalaking glass window at tinitigan ang view. Dahil ang gusali ng kanyang opisina ay ang pinakamataas sa kapital, tila nasa kanya ang lahat ng bagay at maaari lamang niyang tingnan ang mga taong nasa ilalim ng kanyang mga paa. Maaari siyang kumita ng milyon-milyong peso sa bawat ilang oras. May kapangyarihan siyang bumagsak ang anumang kumpanya sa loob ng isang gabi. Ngunit bakit hindi man lang niya mahanap ang kanyang little girl? Nasaan siya? Kamusta na siya? Nakakain na ba siya? Binubuli ba siya? Hindi mapigilan ni Marco Mondragon na isipin ang balitang ini-report sa kanya ni Olivia. Sandy, sisiguraduhin kong mahahanap kita. Napaisip si Marco Mondragon sa kanyang sarili na may hitsura ng determinasyon. Makalipas ang 3 araw sa Gomez Corporation. Ngayon ang araw na kailangang isubmit ni Alessandra Gomez ang kanyang design draft. Buti na lang at nasa oras siya nitong mga nakaraang araw. Kung hindi, hindi niya alam kung ano ang gagawin kung paikliin muli ni Sister Maya ang kanyang deadline. Nasiyahan din si Sister Maya sa draft na isinubmit ni Alessandra. Nagpatuloy siya sa pagbibigay kay Alessandra Gomez ng ilang mga payo at binigyan siya ng 2 linggo para isumite ang kanyang huling piraso ng trabaho. Bumalik si Alessandra sa kanyang mesa at magpapahinga na sana nang may makitang text message mula sa kanyang ama. Alessandra, magkita tayo mamaya para sa hapunan. Huwag malate, at tandaan na magbihis ng maganda. Kunin mo ang driver para ihatid ka doon, pupunta ako sa restaurant ng direkta mula sa opisina. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra sa pagtataka. Oh my, tonight is the dinner. I totally forgot about it. Marahan siyang napabuntong hininga habang mahinang kumatok sa ulo niya. Masyado siyang abala sa pagsusubmit ng kanyang draft kaya nakalimutan na niya ang tungkol sa hapunan. Agad siyang nag-apply para sa half-day live with Sister Maya at nagmamadaling umuwi para maghanda. Sa tirahan ng Gomez. Matagal na tinitigan ni Alessandra Gomez ang kanyang wardrobe at hindi makapagdesisyon kung ano ang isusuot. Dapat ko bang isuot ito? O dapat ko bang isuot yun? How about this, it looks pretty too. Ang discussion sa kanyang sarili ay nagpatuloy ng halos 1 oras bago nagpas siyang magsuot ng sleeveless shirt white dress with squared neckline, paired with a high-quality lilac knitted outerwear. Suot din niya ang kanyang branded na high heels na may puting quilted luxury bag. Inilabas niya ang isa sa mamahaling pabango niya at nag-spray ng ilang beses sa harap niya. Matapos kumpirmahin na ito ang amoy na gusto niyang gawin, nag-spray siya sa kanyang mga pulso at ipinahid ito sa kanyang leeg. Smells amazing. Umiti si Alessandra ng may satisfaction. Hindi nagtagal, bumaba ang driver ng kanilang pamilya kay Alessandra sa entrance ng restaurant. Wow! Hindi ba ito ang lugar? Pumasok si Alessandra sa lobby ng restaurant at sinalubong siya ng sopistikadong disenyo at magalang na mga staff.
Ang kisame ay napakataas at ang panloob na disenyo ay eksakto tulad ng isang Grand Chinese Palace noong unang panahon. Siyempre, alam niya ito sa pamamagitan ng mga sikat na historical romance drama na napanood niya. Ito ang pinakasikat na restaurant sa capital, laging fully booked at para kumain sa restaurant na ito, kailangan daw mag-book ng at least 6 months in advance. Nag-hire lang sila ng mga chef na may bituing Mike Halen sa restaurant na ito at ang mga reporter ay nag-isip na mayroon talagang isang gawa ng tao na talon, na inspirasyon ng kilalang Niagara Falls sa mundo, na nakalagay sa gitna ng restaurant. Wow! Hindi ka panipaniwala, tuwang-tuwang nilabas ni Alessandra ang kanyang telepono, gustong i-record ang karanasan para kay Ashley, na wala rito. Masaya siyang ngumiti habang inunya ang video function ng phone niya at inilipat ang kamera niya mula kaliwa papunta sa kanan. Si Alessandra Gomez ay ganap na natigilan nang makita niya na ang taong nakatayo sa gitna ng kanyang frame ay si Marco Mondragon. Tinitigan niya ito ng diretso na may malamig na ekspresyon. Damang-dama ng isa ang lamig na nagmumula sa kanyang malakas na aura. "Are you done fooling around?" Inilagay ni Marco ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa habang malamig siyang tinutuya. Without waiting for her reply, tumalikod siya at umalis mag-isa. Hindi maiwasan ni Alessandra na mapahiya. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang mga kamay, itinago ang telepono sa kanyang bag at nagmamadaling sinundan si Marco patungo sa pribadong dining room. Habang tahimik na naglalakad sa likuran niya, hindi niya maiwasang humanga sa matangkad at matipuno nitong pangangatawan. Ngayong gabi, si Marco Mondragon ay nakasuot ng customized na business suit in black, na gawa ng isang Italian designer. Kung ikukumpara sa kanyang matingkad na damit, ang suit ni Marco ay nagbigay ng solemn vibe. Patuloy na pinagmamasdan ni Alessandra si Marco mula sa likuran, at hindi niya maiwasang maipagmalaki kung gaano kalayo ang kanyang narating. Alam niya na si Marco ay nagsumikap ng husto upang marating kung nasaan siya ngayon, at nadama niya na talagang karapat-dapat siya sa lahat ng bagay sa mundo. Bagamat parang surreal para kay Alessandra na pakasalan siya, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung karapat-dapat ba talaga siyang makasama. Kung tutuusin, ang nagawa niya sa 6 na taon na ito ay 100 beses na mas maraming bagay kaysa sa nagawa niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, 6 na taon niyang hinintay ang mismong araw na ito. Laging sinasabi ng mga tao na minsan ka lang mabuhay. And as cliché as it sounds, totoo na isang tao lang ang mapapangasawa mo sa buong buhay mo. Sino ang taong papakasalan mo sa buhay na ito? Makakahanap ka ba ng pag-ibig na karapat-dapat sa iyo? O hahanapin mo ang pag-ibig na sa tingin mo ay nararapat sa iyo? Sa private room sa restaurant. Marco, Alessandra, magkasama kayong pumunta dito. Binati at sinuri ni Martha Mondragon na may mapaglarong ngiti. Sina Alessandra at Marco ay napalingon sa isa't isa ng sabay. Si Alessandra ay ganap na natigilan at hindi alam kung paano mag-react nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Marco. "Tita Martha, no, actually, nagkita kami sa entrance," nahihiyang tugon ni Alessandra. Tumakad si Marco sa isang bakanting upuan, at binaliwala lang ang tugon ni Alessandra kay Martha. Pagkatapos ay binati ni Alessandra ang natitirang mga elder na naruroon at umupo sa tabi ng kanyang ama na si Carlos. Ngayong gabi, naruroon lahat ang mga elder ng Mondragon family, Lola Elizabeth Mondragon, Danilo Mondragon at Martha Mondragon. Inimbitahan si Marian Mondragon na sumali sa kanila, ngunit hindi nakarating dahil sa paggawa ng pelikula ng kanyang bagong drama. "Alessandra, nakapili na ako ng mapalad na date para sa kasal. Tingnan mo at ipaalam sa akin kung okay lang." Nakangiti si Lola Elizabeth habang inaabot ang isang envelope sa kanya. Inabot ni Alessandra ang kanyang 2 kamay at magalang na kinuha ang envelope mula kay Lola Elizabeth. Sinulyapan niya si Carlos Gomez at binuksan ang envelope sa harap niya. Ika-21 ng Disyembre, mga 6 na buwan na ang layo. Umiti si Carlos Gomez at nagsabi ng ilang salita kay Lola Elizabeth, na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan sa plano. "Salamat po Lola Elizabeth, wala akong tutol sa date na ito. Paumanhin sa pag-abala sa iyo para dito." Taimtim na tugon ni Alessandra kay Lola Elizabeth. "Silly girl, don't say that. Pamilya na tayo." Tawa ng tawa si Lola Elizabeth habang tumugon. Kahit na nag-effort at nag-time si Lola Elizabeth para maghanda ng date para sa kanila, lubusan din niyang na-enjoy ang prosesong ito dahil may kinalaman ito sa kasal ng kanyang apo. Kahit na 2 beses pa lang nakita ni Lola Elizabeth si Alessandra, maganda ang impresyon niya sa babaeng ito at sa katunayan, mahal na mahal siya.
Nagtitiwala siya sa sarili niyang intuition na si Alessandra ang pinakaangkop na babae para sa kanyang apo, si Marco. Maganda ang kapaligiran sa hapunan habang ang lahat ay nagpatuloy sa kani-kanilang mga pag-ikot ng pagkain at kwentuhan. Dad, pupunta lang ako sa washroom. Bumulong si Alessandra sa tainga ni Carlos. Pagkatapos ay tumango si Carlos bilang pagsang-ayon. Tahimik na umalis si Alessandra sa silid at naglakad patungo sa banyo. Habang sinusunod ng restaurant ang tema ng palasyo, may mga partikular na lugar na hindi gaanong maliwanag kumpara sa mga pangunahing dining area. Ang isa sa mga lugar na iyon ay ang koridor na patungo sa banyo. Ang mga taga-disenyo ay sadyang kumuha ng bahagyang dimmer na ilaw upang idagdag sa kapaligiran ng buong lugar. Gayunpaman, kahit nasa pag-install ng mga dimmer na ilaw na ito, ang mga bisita ay nakapag-navigate pa rin ng walang putol sa mga lugar na ito. Nang si Alessandra ay lumabas ng banyo patungo sa koridor, may humawak sa kanyang braso at hinila siya sa gilid, dahilan upang siya ay lumiko ng husto. Dahil hindi inaasahan ang pag-atake, muntik na siyang matumba at hindi makapag-focus sa mukha ng tao sa pagkakataong iyon. Bulalas ni Alessandra sa pagkalito, ngunit bago pa siya makapagsalita, muli siyang kinaladkad sa kanyang braso. Ouch! Ang kanyang likod ay direktang bumagsak sa malamig na pader ng koridor. Tumingala si Alessandra at nagulat nang makita ang isang pamilyar na mukha sa kanyang harapan. Marco! Nauutol si Alessandra sa hindi makapaniwala habang patuloy na hinihimas ang kanyang braso. Gumamit ng malaking puwersa si Marco Mondragon kanina nang hilahin siya nito sa braso. Dahil dito, hindi pa rin nawawala ang mga pulang marka sa kanyang braso at nararamdaman pa rin ni Alessandra ang sakit mula sa puwersa. Bukod sa braso niya, sobrang sakit din ang likod niya. Cut your pretentious act. Nakakadiri, sabi ni Marco habang malamig na nakatitig sa mga mata ni Alessandra. Tumingin si Alessandra Gomez kay Marco Mondragon na may masamang ekspresyon. So gusto mo akong pakasalan? Sabi ni Marco habang itinaas ang gilid ng kanyang labi at nagbigay ng ngiti na hindi ngiti. May hindi natatagong takot na nakaplaster sa mukha ni Alessandra. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis habang ang mukha ni Marco ay unti-unting lumaki sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang mukha sa tenga nito at nagsalita sa malamig at nakakagigil na paraan, "Mula ngayon, ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para masigurado na pagsisisihan mo ang pagiging asawa ko, habang buhay." Mark my words. Agad na umatras si Marco sa kanyang original na posisyon. Hindi makapaniwala si Alessandra sa kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay hindi na malayang natubigan ng maramdaman ang epekto ng kanyang mga sinabi. Ito ba ay isang masamang panaginip? Magising pa kaya siya mula dito? Kahit na mukhang malakas at masayahin siyang personalidad, walang nakakaalam kung paano niya pinangunahan ang kanyang buhay sa 6 na taon na ito. How much she really missed him and his warm hug. Kung gaano niya hinangad na makahinga muli sa parehong espasyo gaya niya. No. Kailangan niyang magtapat sa kanya ngayon. Kailangan niyang ipaalam sa kanya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Kailangan niyang ipaalam sa kanya na hindi niya kailanman nakalimutan ang tungkol sa kanya. Minsan ay hindi niya nakalimutan ang kanilang pangako. Kailangan niyang ipaalam sa kanya na siya ang babaeng matagal na niyang hinihintay. Nang papaalis na si Marco sa koridor, buong tapang na tinawag siya ni Alessandra, "Makoy." Umalangaw ang malinaw na boses sa buong koridor na walang laman. Dahil magkarelasyon sila noong high school, bata pa sila noon at natural na cute na tawagin ng isa't isa sa kanilang nickname. Sina Alessandra Gomez at Marco Mondragon ang first love ng isa't isa. At kaya, mayroon lamang isang tao sa mundo na tatawag sa bawat isa sa kanila sa kanilang eksklusibong palayaw. Bumalik si Marco para tingnan si Alessandra. Sandaling huminto ang puso ni Alessandra habang iniisip niya ang sarili, pwede bang nakilala niya ako? Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya ng may labis na pananabik habang panay ang lakad nito patungo sa kanya. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Marco na hindi makapaniwala sa kanyang mukha. I just called you. Bago pa makumpleto ni Alessandra ang kanyang pangungusap, si Marco ay pumunta sa harap at mabilis na hinawakan ang magkabilang gilid ng kanyang outerwear. Uli niyang isinandal ang likod niya sa pader sa mapusok na paraan. Pagkatapos ay binitawan ni Marco ang kanyang kanang kamay sa outerwear ni Alessandra, at hinawakan ang kanyang baba sa susunod na segundo. Ang duguang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata habang malamig niyang iniluwa ang mga salitang ito. Don't you dare to call me that again. Ikaw, hey.
Umisi si Marco habang umiwas siya ng tingin saglit bago tumingin ng diretso sa mga mata niya. Tinaas niya ang kanyang kilay at tiningnan siya ng masama. Binibigkas ni Marco ang bawat salita ng may malamig at mapanuksong tono. Hindi ka kwalipikado. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng panyo sa loob ng kanyang jacket, pinunasan ng maigi ang kanyang mga kamay at itinapon niyon sa malapit na basurahan. Si Marco Mondragon ay lubos na naiinis na kahit na siya ay nagkaroon ng skin contact kay Alessandra Gomez. Para bang napakadumi niya sa paningin niya. Pinipigilan ni Alessandra ang kanyang mga luha nang makita siyang lumakad palayo sa kanya. Ayaw niya talagang umiyak, ngunit sa sandaling mawala ang figure ni Marco sa koridor, ang kanyang katawan ay agad na bumagsak at dumosdes pababa sa dingding. Tinakpan ni Alessandra ang kanyang mukha habang siya ay hindi mapigilang umiyak. Ayaw niyang aminin, ngunit ang mga salita ni Marco Mondragon ay talagang umabot at tumusok sa pinakamaselang bahagi ng kanyang puso. Napakasakit, at ang pag-iyak ang tanging paraan para maibsan ang sakit na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala ni Alessandra na naghihintay pa rin si Carlos Gomez sa kanya sa dining room. Ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Mabilis na naalala ni Alessandra ang kanyang sarili habang siya ay bumalik sa banyo upang ayusin ang kanyang makeup. Matapos matiyak na kamukha niya ang dati, lumabas siya ng banyo at naglakad patungo sa pribadong silid. Alessandra, bumalik ka na. Hihilingin ko lang sana kay Marco na pauwiin ka ngayong gabi. Si Martha Mondragon ay nagbigay ng palihim na kindat kay Carlos Gomez upang hilingin ang kanyang kooperasyon. Naunawaan ni Carlos ang kanyang mabuting hangarin at agad na sumang-ayon dito. Oo, Alessandra. Maaari kang ihatid ni Marco ngayong gabi. Kailangan ko pang pumunta sa opisina para kumuha ng ilang mga dokumento. Si Carlos ay walang kabuluhang nakahanap ng dahilan kaya hindi masama ang pakiramdam ni Alessandra na iwan siyang mag-isa. Tuwang-tuwa si Lola Elizabeth nang marinig niya ang pagsasaayos na ito. That's good, that's good. Ang dalawang kabataan ay maaaring gumugol ng mas maraming oras na magkasama at bumuo ng kanilang relasyon. Maya-maya ay lumabas na ang lahat sa restaurant at nagpaalam na silang dalawa lang ang naiwan. Isang itim na Rolls-Royce na kotse ang huminto sa harap nila, at magalang na ibinalik ng driver ang susi ng kotse kay Marco. Dumiretso si Marco sa driver's seat at isinara ang pinto. Nakita ni Alessandra ang eksenang ito at nag-aalangan kung dapat ba siyang sumakay ng taxi pabalik ng mag-isa. Gayunpaman, napakagabi na at ang restaurant na ito ay matatagpuan sa malayong lugar ng kabisera. Kung maghihintay siya ng taxi, malamang naaabutin pa ng isang oras ang driver bago makarating dito mula sa sentro ng lungsod. Higit pa rito, hindi ligtas para sa isang babae na bumabiyahe pabalik ng mag-isa sa huling oras na ito. Wag na nga. Kukunin ko lang ang kotse niya at utang ko sa kanya ang pabor na ito. Nagmamadaling naglakad si Alessandra patungo sa front passenger seat na nasa tabi ni Marco. Pagkapasok niya ay narinig niya ang malamig na boses nito. Sinabi ko bang pwede kang umupo sa upuan na ito? Lumipat ka sa likod. Walang pagpipilian si Alessandra kundi lumipat sa likuran. Pagkatapos ng lahat, ang master ng kotse ang may huling salita. Pagkatapos ay ibinigay ni Alessandra kay Marco ang kanyang address dahil ihahatid siya nito pauwi. Ngunit ang tanging sagot niya ay ang pin drop silence sa sasakyan. Sigurado siyang narinig siya nito, ngunit sa parehong oras, hindi siya sigurado kung narinig ba talaga siya nito. Ang temperatura ng aircon sa sasakyan ay malinaw na nakasaad na ito ay nasa 20 degrees Celsius. Pero bakit parang 5 degrees Celsius sa loob ng sasakyan? Malamig. Hindi nagtagal, umandar na ang sasakyan at naging maayos ang biyahe pabalik sa kanyang tahanan. Habang nasa daan, tinitigan ni Alessandra ang magagandang tanawin sa labas ng bintana. Sa una ito ay mga bundok at ilog lamang, pagkatapos ay ang buhay sa lungsod ay pinaghalo at nakuha ang tanawin. Walang kamalay-malay nang umiti si Alessandra habang pinagmamasdan niya ang mga lokal na tao na nabubuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga may-ari ng stall sa gilid ng kalsada ay aktibong hinihikayat ang mga parokyano na bumili ng kanilang mga produkto. Ang mga maliliit na bata ay tumakbo sa paligid, na walang pag-aalala sa kanilang isip. Ang mga matatandang tao ay tumira sa pansamantalang mga stall ng pagkain kasama ang kanilang mga inumin upang pag-usapan ang kalaliman ng buhay. Ang buhay ay talagang napakasimple. Ngunit ang mga tao ay dumating sa larawan at ginawang komplikado ang mga bagay. Dahil sa mahinang paulit-ulit na tunog mula sa makina ng kotse kasabay ng patuloy na pagmamaneho ng lalaki, hindi nagtagal ay nakatulog si Alessandra. Ngayon ay talagang isang mahaba at nakakapagod na araw para sa kanya. Hindi niya naiwasang maabutan ng tulog na nawala sa nakalipas na 3 gabi.
Sa bawat oras na siya ay malapit ng mahulog sa isang malalim na pagtulog, ang kanyang ulo ay kakatok sa salamin na bintana, na tila ito ay nagpapaalala sa kanya na bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Paminsan-minsan ay tinatitigan ni Marco si Alessandra sa pamamagitan ng rearview mirror. Napakalalim ng kanyang mga mata na wala talagang makahuhula sa kanyang iniisip. Ang pagmamadali at pagmamadalian ay biglang natapos habang ang sasakyan ay nagmaneho patungo sa isang mas tahimik na lugar ng lungsod kung saan tanging mayayaman ang naninirahan. Biglang huminto ang sasakyan. Hindi makontrol ni Alessandra ang kanyang katawan at bumagsak pasulong. Agad niyang inabot ang kanyang magulong buhok at tumingin kay Marco. Salamat sa pagsakay. Utang ko ito sa iyo. Dahil hindi na sila close, kinailangan niyang maging calculative tungkol dito at ibalik ang pabor. Nanatiling tahimik si Marco, habang nakatingin siya ng diretso, hindi man lang siya tinitigan. Si Alessandra ay orihinal na gustong magsalita ng ilang mga salita sa kanya, ngunit nagpa siya na huwag na dahil sa kanyang walang malasakit na saloobin. Bumaba siya sa sasakyan at naghintay hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sa Gomez Residence, dinisenyo ang kwarto ni Alessandra na nasa isip ang marangyang temang French, na may 3 pangunahing kulay puti, natural na beige at mga pahiwatig ng blush pink. May malaking chandelier din na nakasabit sa kisame sa gitna ng kwarto. Malaki ang kanyang ensuite bedroom para magkaroon ng maliit na reception area na may 2 sofa at marble coffee table sa gitna. Si Alessandra ay naligo at humiga sa kanyang kama habang nakatitig sa mataas na kisame. Naisip na niya na hindi magiging maayos ang buhay pagsasama niya. Ngunit kailan pa naging maayos na paglalakbay ang buhay? Tanging kapag naranasan mo ang iyong pinakamababang punto, maaari mong maramdaman kung ano ang pakiramdam na nasa iyong pinakamataas. Si Alessandra ay nananatiling optimistic habang sinasabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso, dahil pinili ko ang landas na ito, walang babalikan. The next morning, si Alessandra ay bumabiyahe papunta sa trabaho gaya ng dati nang makita niya ang malaking ad na ito sa billboard. Naiinip siyang kumapit sa bell at nakiusap sa driver ng bus, "Stop. Pababa na ako, please stop." Si Alessandra ay nagmamadaling bumaba sa bus at naglakad patungo sa malaking kapansin-pansing billboard. Hindi lang siya, nakuha rin ng advertisement ang atensyon ng mga nagtatrabahong nasa hustong bulang na nagsisisiksik sa matinding traffic ng tao. "Will you marry me?" tanong ng lalaki sa babae sa screen. Siyempre, hindi talaga sila nagpakasal. Ngunit mayroong 2 bagay na nakakuha ng atensyon ng lahat, ang isa ay ang sikat na aktor at aktres, at ang isa ay ang exquisite diamond ring. Nagtapos ang ad sa isang catchphrase na, "Only once in a lifetime," ng SX Jewelry. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alessandra nang makita niya ang huling 5 salita. Tunay na pangarap ng bawat babae na ma-propose ng love of their life. Ano ang tungkol sa kanya? Ibibigay ba niya sa kanya ang proposal na pinangarap niya araw at gabi? Yung proposal na matagal niyang hinintay. Hindi niya talaga akalain. Kung tutuusin, parang ayaw pa ni Marco Mondragon na pakasalan si Alessandra Gomez sa simula pa lang, at hilingin sa kanya na mag-propose sa kanya. How ridiculous. But oh well, sino ang nagsabi na ang isang babae ay hindi maaaring magbayad para sa kanyang sariling singsing na diamante? Binigyan ni Alessandra ang kanyang sarili ng isang nakakaaliw na ngiti at sinabing okay lang. Ibig sabihin, kung babayaran ko ito gamit ang sarili kong pera, mas aalagaan ko ito, diba? Sinimulan ng SX Jewelry ang negosyo nito mga taon lamang ang nakalipas, ngunit nang ibabaw na ito sa internasyonal na merkado para sa alahas. Kilala sila na may pinakamahuhusay na in-house na designer at nagbebenta lamang sila ng pinakamataas na grado ng mga diamante. Ang kanilang mga disenyo ay hindi lamang kilala bilang namumukod tanging, ngunit ang kanilang mga presyo ay mataas din. Ngayon ang opisyal na paglulunsad ng kanilang bagong na-carat na diamond ring. Kahit na si Alessandra ay isang fashion designer, mayroon din siyang matinding interes sa mga alahas. Sinusubaybayan niya ang mga paglulunsad ng SX Jewelry sa loob ng maraming taon, at umaasa siyang may panukala, na may singsing mula sa partikular na kumpanyang ito. Hindi nagtagal, oras na para kay Alessandra na mag-knock off sa trabaho. "Ashley, nakapila na ako sa labas ng shop. Asan ka?" Nag-aalalang tanong ni Alessandra habang nakatingin sa mga taong lumalabas-masok sa retail store ng SX Jewelry. Halos nasa unahan na siya ng pila at hindi pa dumarating si Ashley. Mahigit 1 taon nang inaabangan ni Alessandra ang paglulunsad ng singsing na ito. Dahil hindi siya ipopropose, walang dahilan para maghintay pa para makuha niya ang singsing na ito.
Ang bawat isa ay nagdala ng kanilang kasosyong lalaki kasama nila upang bisitahin ang paglulunsad na ito. Sa kabutihang palad ay makakasama niya si Ashley ngayon, kung hindi, nakakahiya ito para sa kanya kung papasok siyang mag-isa. Maya-maya lang ay nakitang naglalakad ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng suit patungo sa direksyon ng tindahan. Ang matandang lalaki sa gilid ay ang general manager ng buong high-end na mall na ito, at may inire-report siya sa nakababatang lalaki sa tabi niya. Parang mas mataas ang posisyon ng nakababatang lalaki kaysa sa nakatatandang lalaki. Teka, hindi ba ang nakababatang lalaki? Naalala ni Alessandra na nakita na niya ang lalaking ito dati. Kamakailan lang, di ba? Mukha siyang pamilyar sa kanya, ngunit hindi pamilyar sa parehong oras. Nagambala si Alessandra nang makita niya si Ashley na naglalakad palapit sa kanya. Buti na lang dumating si Ashley sa tamang oras para makapasok sila sa tindahan. Ashley, ang tagal mo. Hinawakan ni Alessandra ang braso ni Ashley at niyugyug ito ng ilang beses ng mahina habang nagtatanong. I'm sorry, okay. Grabe ang traffic, hindi ko napigilan. Sagot ni Ashley. Ang dalawa sa kanila ay dinala sa tindahan ng isang magalang na sales assistant. Umupo sila sa lugar na pinakamalapit sa malaking window frame ng retail store. Wow Ashley, tingnan mo yung design. Hindi napigilan ni Alessandra na mapasinghap sa tuwa. Not bad, pero sing-sing lang. Kailangan mo ba talagang excited? Sabi ni Ashley habang tamad na nakasandal sa matibay na glass display. Of course I am. Alam mo bang ang tagal kong hinintay ito? Hindi mapigilan ni Alessandra ang mapangiti habang nakatingin sa sing-sing na nasa harapan niya. Hindi ba dapat ang mga ganyang bagay ang binili para sa iyo ng iyong lalaki? Bakit mo ito kinukuha sa iyong sarili? Bahagyang umiling si Alessandra at ngumiti habang sumagot, ayos lang, pareho lang. Busy pa rin siya. Halos mahulaan ni Ashley ang kanyang sitwasyon kay Marco Mondragon. Para kay Ashley, nakikita niya si Alessandra bilang isang babae na laging napakadalisay, hindi makasarili at mapagbigay. Palagi niyang inuuna ang pangangailangan ng iba, bago ayusin ang sarili niyang mga pangangailangan. Palaging sinasabi ni Ashley kay Alessandra na kung siya ay lalaki, tiyak na pakakasalan niya siya. Dahil si Alessandra ay may napakabait na personalidad, naramdaman ni Ashley na minsan ay hindi talaga siya nababagay sa isang komplikadong mundo tulad nito. Kung tutuusin, ang madaling masaktan muna ay siya. Bilang matalik na kaibigan ni Alessandra Gomez, natural na umaasa si Ashley na pakasalan niya ang isang lalaking kayang protektahan siya at buhusan siya ng kanyang walang kondisyong pagmamahal. Pero ang lalaking pinakasalan niya, hindi lang gentleman. How dare he allow Alessandra to buy her own engagement ring? Sobra na ito, hindi mapigilan ni Ashley ang magalit sa kanyang puso. Ang kanyang impression kay Marco Mondragon ay natural ding naging masama. Gayunpaman, pinili ni Ashley na itago ang mga opinyong ito sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang saktan si Alessandra. May bahagi sa kanya na gustong igalang ang desisyon ni Alessandra, at may bahagi rin sa kanya na gustong bigyan siya ng seryosong payo. Sa huli, ang prangka na personalidad ni Ashley ay nanalo sa laban habang tinitingnan niya si Alessandra at sinabing, Sandy, you deserve a better man. Kasabay nito, ang lalaking napansin ni Alessandra kanina, ay nakita rin siya dahil nakaupo siya sa isang prominenteng lugar. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, bilang hudyat na pigilan ng general manager sa pagsasalita at para pigilan ang buong grupo ng mga executive sa pagsulong. Pabilis siyang humakbang sa gilid para tumawag sa telepono. President Mondragon, nagkataon na nakita ko si Madam sa SX Jewelry Store habang nag-iikot sa mall, report ni Marshal Olivia kay Marco Mondragon. Bilang kanyang personal secretary, si Marshal Olivia ay binabayaran ng sapat na mataas upang patakbuhin din ang mga pribadong gawain ni Marco Mondragon. Kaya natural na alam niya ang tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang president at magiging asawa. Napatingin si Marshal kay Alessandra na kasalukuyang nasa counter na bumibili ng sing-sing. President Mondragon, gusto mo bang bayaran ko ang bill para sa kanya gamit ang iyong card? Nag-alinlangan sandali si Marco bago sumagot kay Marshal. No need, leave her alone. Gusto kong makita kung gaano siya katagal. Tumugon si Marco na may kinang sa kanyang mga mata. Masayang nag-uusap sina Alessandra at Ashley habang naglalakad sila papunta sa basement car park ng mall. Pabilis nilang nakita ang makintab na puting BMW sports car na nakaparada sa tabi ng elevator lobby. Si Ashley Fuentes ay kasalukuyang isang negosyante na nagpapatakbo ng kanyang maliit na kumpanya sa marketing. Noon pa man ay umaasa ang kanyang mga magulang na siya ang pumalit sa ilan sa mga negosyo ng kanilang pamilya.
Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Ashley ang kanilang alok dahil gusto niyang ituloy ang sarili niyang pangarap. Dahil dito, lahat ng negosyo ng Fuentes family ay kinuha na ng older brother ni Ashley. Alessandra, pinipilit ako ng mami ko na yayain ka sa bahay ko para kumain. Reklamo ni Ashley habang pinaandar niya ang sasakyan. Haha sure, miss na miss ko na rin si tita. Ngayong nabanggit mo na, halos 1 buwan ko na siyang hindi nakikita. Sagot ni Alessandra habang ikinakabit niya ang kanyang seatbelt. Madalas bumisita si Alessandra sa bahay ni Ashley sa panahon ng kanilang pag-aaral. Ang mga magulang ni Ashley ay tulad ni Alessandra at palagi silang tinatrato bilang isa sa kanilang mga anak. So paano kung pumunta ka ngayon? Casual na tanong ni Ashley sa kanya. Sure, why not? Wala din akong plano ngayong gabi. Umiti si Alessandra at tumugon. Namiss niya ang luto ni Mami Marie na mami ni Ashley. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Fuentes residence. Alessandra, andito ka na rin sa wakas. Sinalubong siya ni Mami Marie sa entrance habang nakabuka ang mga braso. Mami Marie, namiss kita. Nakangiti si Alessandra habang tumugon siya ng isang mainit na yakap. Come in. Dinner muna tayo. Ready na ang pagkain. Sabi ni Mami Marie habang naglalakad patungo sa kusina. Habang nasa daan, sinenyasan na rin niya ang mga katulong na tulungan siyang ayusin ang mesa para sa hapunan. Binati ni Alessandra ang mga katulong habang inilalagay niya ang kanyang bag sa isa sa mga dining chair. Nakita niyang abala pa rin si Mama Marie sa kusina at nagpas siyang pumasok at tumulong. Samantala, umakyat si Ashley sa study room para tawagan ang kanyang ama para sa hapunan. Mami Marie, may magagawa ba ko? Baka makatulong ako sa paglabas ng mga pagkain ito. Hindi man lang hinintay ni Alessandra ang tugon ni Mami Marie habang mabilis niya silang inilabas sa dining hall. Alam niyang ayaw ni Mami Marie na magtaas siya ng daliri, ngunit umupo sa dining table tulad ng ibang mga bisita. Ngunit itinuring din sila ni Alessandra bilang isa sa kanya at nadama niya na hindi magalang na manatiling walang ginagawa sa dining hall. Nakita ni Mami Marie ang eksenang ito at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Walang magawa na may nakakalokong ngiti, this girl. Nang mailagay na ni Alessandra ang huling ulam sa dining table, isang pares ng kamay ang tumakip sa kanyang mga mata. Nagulat siya, who is it? Pinilit ni Alessandra na tanggalin ang mga kamay na nakalagay sa kanyang mga mata. Agad siyang lumingon at nakita niya ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Ito pala ay ang older brother ni Ashley, si Adrian Fuentes. Dahil madalas siyang tumambay sa Fuentes residence noong bata pa siya, natural na nakilala niya rin si Adrian. Kahit na mas matanda siya sa kanila ng 2 taon, silang tatlo ay madalas na magkasama at naging close sa paglipas ng mga taon. May unbreakable bond daw silang tatlo. Hindi siya nag-atubiling bigyan ng mahinang suntok ang lalaki sa kanyang matipunong dibdib. Adrian Fuentes, tinakot mo ako. Tawa ng tawa si Adrian habang inaabot ang isang navy blue na kahon sa kanya. Happy belated birthday, Alessandra. Hindi maibigay ni Adrian sa kanya ang regalong ito sa kanyang aktwal na birthday dahil kailangan niyang umalis para sa huling minutong business trip sa ibang bansa at kababalik niya ngayon. Nagulat si Alessandra nang matanggap ang biglaang regalong ito mula sa kanya. Ngunit kung iisipin, hindi nagkulang si Adrian na bigyan siya ng regalo sa birthday sa lahat ng mga taon na nakilala niya ito. Si Alessandra ay nakaramdam ng labis na pananabik dito at tumingin sa kanya na may luhang mga mata. Adrian, salamat sa iyong regalo at sa palaging pag-alala sa aking birthday. Inilibot ni Adrian ang kanyang mga mata at binigyan siya ng mahinang paghaplos sa ulo. Silly girl, buksan mo agad ang regalo at tingnan kung gusto mo. Umiti si Alessandra habang binubuksan ang ribbon sa box. Pagbukas niya, nakita niya ang isang napakagandang customized na kwintas na may inisyal sa kanya. Malaki ang gastos nito. Mabilis siyang lumingon kay Adrian, siguro mahal ito, hindi mo na kailangang gumastos ng sobra. Hindi mo gusto. Gusto ko pero. Magpapaliwanag na sana si Alessandra nang masayang kinuha ni Adrian ang kwintas sa kahon at tinulungan siyang isuot ito sa kanyang leeg. Habang isinusuot niya ito para sa kanya, hinawakan ni Alessandra ang kwintas, na may taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga mata. Tumingon si Alessandra at ngumiti kay Adrian. Thank you, I really love it. Pagkatapos ay bumaba si Ashley sa dining hall kasama ang kanyang ama. Hello po Tito Alvin. Unang binati ni Alessandra ang kanyang ama. Magiliw nang umiti si Tito Alvin habang itinatango ang kanyang ulo. Alessandra, ang tagal mo nang pumunta dito. Kumusta ang bago mong trabaho sa ngayon?
Pagkatapos ay nagpatuloy si Alessandra na makipagpalitan ng ilang salita kay Tito Alvin habang ang lahat ay dahan-dahang umupo sa dining table. Kahit nakakaunti ang mga katulong sa bahay na magaling magluto, mas gusto ni Mami Marie na personal na maghanda ng mga pagkain ng pamilya. Lahat ng nakatikim ng luto ni Mami Marie ay tiyak na sasang-ayon na siya ang gumagawa ng pinakamasarap na lutong bahay. Katulad na lang ng karaniwang sinasabi ng mga tao, the taste of home. Natapos ang hapunan ng maayos sa masasarap na pagkain at walang katapusang tawanan. Dahil gabi na, oras na para umuwi si Alessandra. Mami Marie, Tito Alvin, alis po muna ako. Maraming salamat po sa hapunan ngayong gabi. Gusto ni Ashley na ihatid si Alessandra, ngunit natalo siya ni Adrian. Let's go. Ihahatid na kita pauwi, sabi ni Adrian habang inaabot ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi sinundan ni Ashley si Alessandra dahil nag-alok na ang kanyang kapatid na ihatid pauwi siya. Agad na na-unlock ang sasakyan at binuksan ni Adrian ang pinto para makapasok si Alessandra. Nag-usap sina Alessandra at Adrian sa buong paglalakbay. Nang dumating ang kotse sa Gomez residence, lumingon si Alessandra kay Adrian at sinabing, "Salamat sa paghahatid sa akin." Pagkatapos ay hinawakan ni Alessandra ang kanyang kwintas at ngumiti, "Salamat din sa kwintas. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, pwede mo akong pakasalan." Tumingin si Adrian sa mukha ni Alessandra na may seryosong tingin. Itinaas ni Alessandra ang kanyang kilay at tumingin kay Adrian na may blankong tingin. Agad namang humagalpak ng tawa si Adrian. "Nagbibiro lang ako. Nabalitaan ko na kay Ashley na malapit ka ng ikasal. Congratulations." "Salamat," ipinikit ni Alessandra ang kanyang mga mata saglit, at nagbigay ng isang ngiti ng kaginhawaan. "Sana maging masaya ka, sinadya ko talaga," sinabi ito ni Adrian nang may matalim na tingin. Saka siyang umiti at pabirong idinagdag, "At kung hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng lalaking iyon, lumapit ka sa akin, tutulungan kitang harapin siya." Hindi na hinintay ni Adrian ang sagot niya at binuksan ang pinto ng kotse niya. Naglakad siya patungo sa harapan ng kotse at binigyan si Alessandra ng isang mapanuksong kindat, at pagkatapos ay pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Hindi napigilan ni Alessandra ang kanyang pagtawa habang siya ay nakaupo sa kotse at nakatingin sa nakakalokong mukha ni Adrian. Kahit na si Adrian Fuentes ay hindi maikukumpara kay Marco Mondragon sa hitsura, siya ay higit sa karaniwan at tiyak na itinuturing na gwapo. Ang kanyang mainit na personalidad ay nakakuha din ng puso ng maraming mga babae. Ngunit hindi niya inilagay ang alinman sa mga babaeng iyon sa kanyang mga mata, dahil naging tapat lang siya sa paghabol sa isang babae sa kanyang puso. Ang babaeng iyon ay si Alessandra Gomez. Gayunpaman, si Alessandra ay mayroon lamang Marco Mondragon sa kanyang puso, at nabigong mapansin si Adrian Fuentes, na palaging nasa tabi niya. Bumaba si Alessandra sa kotse at kumaway kay Adrian bago siya pumasok sa gate ng kanyang tahanan. Si Adrian pagkatapos ay kumaway pabalik, at mabilis na gumawa ng call me sign gamit ang kanyang kanang kamay. Sumandal siya sa kanyang sasakyan at siniguro na ligtas na nakapasok si Alessandra sa kanyang tahanan. Noon lang bumalik si Adrian sa driver's seat at nagmaneho. Ilang metro lang ang layo, makikita ang isang itim na Rolls-Royce na kotse na nakaparada sa malilim. "Naglakas loob kang magkaroon ng ibang lalaki sa likod ko." Malamig na tumikim si Marco Mondragon. Talagang nakita na niya ang lahat mula nang huminto ang dilaw na Porsche sa harap ng kanyang bahay. Kung hindi lang talaga gusto ng lola niya na siya mismo ang magdala ng regalo ng mapapangasawa sa bahay nito, hindi na sana siya nag-abala pang pumunta. Ngunit sino ang nakakaalam na nakuha niya ang ganoong eksena? Alessandra Gomez. Hindi ka makapaniwala, noong una ay nais ni Marco na dalhin ang mga regalo sa Gomez residence, ngunit ngayon siya ay nasa napakasamang mood na kahit na hindi niya nais na aliwin ang sinuman kabilang si Carlos Gomez. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Alessandra. Ipinasa ni Lola Elizabeth ang numero ni Alessandra sa kanya, kung sakaling kailanganin niya itong kontakin. Gaano ito kapaki-pakinabang ngayon? Pagkalipas ng 5 minuto, wala pa ring reply sa telepono ni Marco. Sanay na siya sa mga taong tumatakbo papunta sa kanya sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Not to mention 5 minutes, but to actually make him wait for 5 seconds, hey, that was the greatest discount that he could ever give to anybody. Alessandra Gomez. Matapang ka talaga, inip niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa manibela. Pagkatapos ay nagpasya si Marco na tawagan si Alessandra. 1 tawag, 2 tawag, 3 tawag. Sa kabilang panig, si Alessandra ay katatapos lang mag-shower at lumabas ng banyo.
Nagpapatuyo siya ng buhok gamit ang tuwalya habang naglalakad patungo sa bedside table niya. Kinuha ni Alessandra ang kanyang telepono at lubos na nabigla. What? 20 missed calls, at isang text message. Higit pa rito, ang numerong ito ay wala kahit sa nakasave na listahan ng contact ni Alessandra. Kahit na isang ahente sa pagbibenta ay hindi magiging desperado, di ba? Out of curiosity, pinindot niya ang text message. Calm down. Calm down. Kakaibang tao. Pumunta si Alessandra sa balcony ng kanyang silid upang tingnan kung may tao sa ibaba, kung sakali. Pero wala namang tao, at nang siya ay tatalikod at bumalik sa kanyang silid, nakita niya ang isang kotse na nakaparada sa ibaba lamang ng isang malaking puno na nasa labas ng kanyang bahay. Marco Mondragon. Agad niyang nakilala ang kotseng ito dahil 3 lang ang ganoong sasakyan sa bansa. Ang 2 pang sasakyan ay kabilang din sa pamilya Mondragon. Kaya maliban sa kanya, sino pa kaya ito? Agad na itinapon ni Alessandra ang tuwalya sa kanyang kama at nagmamadaling bumaba nang walang pakialam sa mundo. Oh no, gaano na ba siya katagal naghintay sa akin? Tiyak na galit siya. Nagmamadali si Alessandra na tuluyan niyang nakalimutan na nakasuot lang siya ng manipis na pantulog, isang maikling satin na damit na itim, na may crisscross na disenyo na tumambad sa kanyang likod. Habang tumatakbo siya patungo sa sasakyan, naramdaman niya ang malamig na hangin na patuloy na dumadampi sa kanyang hubad na balat. Pagkatapos ay napagtanto ni Alessandra na may mali sa kanyang damit. Ngunit huli na ang lahat. Nakarating na siya sa kotse at lumabas na si Marco. Nagmamadaling inilagay ni Alessandra ang 2 kamay sa kanyang dibdib upang takpan ang mga nakalantad na bahagi ng kanyang katawan habang nakatingin sa kanya na may nalilitong tingin. Tumabas si Marco sa kanyang sasakyan at tinitigan siya. Sa una ay galit siya na iniisip niya kung paano niya ito parurusahan kapag nakita niya ito. Ngunit nang makita niya itong tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan, kasama ang magulo nitong mahabang buhok na dulot ng hangin, at ngayon ay nakatayo sa harapan niya na para bang isa siyang lobo. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang ilang pagkakahawig ni Alessandra at ng kanyang first love. The way she ran towards him, her eyes and her look. Ito ay eksaktong kapareho ng noong una niyang nakilala ang kanyang little girl sa high school. Noon, sinabi sa kanya ng kaibigan ni Alessandra na ang secret diary na nawala sa kanya ay kinuha ng isang lalaking senior student na hindi niya kilala. Natarante siya habang tumatakbo sa track field sa school at patungo sa grandstand na kinaroroonan niya. Ngunit mabilis na natigilan si Marco at inalis ang mga iniisip na iyon sa kanyang isipan habang naglalakad siya palapit sa kanya. Sinong niloloko niya? Paano naging first love niya si Alessandra Gomez? Madilim siguro ang gabi na kaakibat ng mahinang ilaw na naglalaro sa kanyang mga mata. Si Alessandra Gomez ay walang iba kundi isang babaeng mahilig sa pera. Habang iniisip ni Marco ang mga ito, naging mas malamig ang tingin nito sa kanya. Saan ka nagpunta pagkatapos ng trabaho? Saglit itong pinag-isipan ni Alessandra bago sumagot sa kanya ng isang matingkad na ngiti. Oh, pumunta ako sa bahay ni Ashley para maghapunan. Si Ashley ay ang matalik kong kaibigan noong high school. Nang lumipat si Ashley sa kanilang high school pagkatapos magtapos si Marco, natural na hindi nila kilala ang isa't isa. Kung ganoon, sino ang lalaking kasama mo? Si Adrian Fuentes iyon. Siya ang nakatatandang kapatid ni Ashley Fuentes. Hulaan ni Alessandra na nakita na niya silang magkasama kanina. Gayunpaman, hindi ito tulad ng gumawa siya ng anumang bagay na labag sa kanyang konsensya, kaya hindi siya natakot na ipaalam sa kanya. Bakit kanya hinatid? Bakit hindi ka sumakay ng taxi pabalik ng mag-isa? Wala bang ibang mga tao na maaaring magpadala sa iyo pabalik? Bakit ka nagtagal sa kotse niya? Patsagang sumagot si Alessandra sa bawat tanong niya nang walang galit. Gayunpaman, medyo nalilito siya sa pagiging madaldal niya ngayon. Karaniwang ipinakikita niya sa kanya ang kanyang malamig at walang malasakit na saloobin, at kahit na ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Ano ang sitwasyong ito ngayon? Hindi ba niya direktang ipinapakita ang kanyang mga pag-aalala sa kanya? Hindi rin alam ni Marco kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Naiinis siya sa sarili dahil sa napakaraming tanong nito, pero hindi niya talaga mapigilan. Kailangan lang niyang malaman ang mga sagot sa araw na ito. Hindi niya alam kung bakit galit na galit siya nang makita siyang kasama ang iba pang lalaki. Pakiramdam niya ay may ninakaw na bagay mula sa kanya. Nagseselos ba siya? Don't overthink. Tinatanong lang kita kasi ayokong masira mo ang magandang reputasyon ko. Hindi ako magpapakasal sa taong manloloko. Pabilis na gumawa ng dahilan si Marco dahil sa kanyang konsensya. Seryoso itong pinag-isipan ni Alessandra at naramdaman niyang may kabuluhan ang sinabi niya.
Hindi niya mapigilan ang mundo sa paggawa ng mga wild guess at paglikha ng sarili nilang bersyon ng kwento. Ang buong mundo ay maaaring magkamali sa kanya, ngunit hindi niya magagawa. Mahalagang magkaroon ng tiwala at pananagutan sa relasyon at kasal ng bawat mag-asawa. Isinulat ni Alessandra ang mahalagang puntong ito sa kanyang puso at sa hinaharap. Sisiguraduhin niyang i-update si Marco sa tuwing mag-iisa siya kay Adrian. At least magiging updated siya sa mga nangyayari sa kanila, at hindi ito lilikha ng kawalan ng tiwala sa kanilang relasyon. I'm sorry, hindi kita na-update kanina tungkol sa bagay na ito. Pero huwag kang mag-alala, in the future talaga tatandaan kung i-update ka muna. Tumingin si Alessandra kay Marco na may sinseridad sa kanyang mga mata. Malamig na bumuntong hininga si Marco at naglakad papunta sa likuran ng kanyang sasakyan. Hindi alam ni Alessandra kung ano ang kanyang ginagawa kaya nag-aalangan din siyang naglakad patungo sa kanyang direksyon. Pagkatapos ay nakita niya si Marco na inilapag ang ilang magagandang nakabalot na malalaking kahon sa paglalakad, sa tabi ng lugar kung saan nakaparada ang kotse. These are, tumingin si Alessandra sa mga kahon na nakalatag sa lupa at lumingon kay Marco. Mga regalo sa kasal, pinadala ako ng lola ko dito. Huminto si Marco habang nakatingin sa kanya na may kinang sa kanyang mata. He then continued to say, go ahead and bring them in. Tapos na ang trabaho ko dito. Umisi si Marco nang bumalik siya sa kotse at mabilis na umalis. Kakasimula pa lang ng marriage game at ito ay panimula pa lang sa nalalapit niyang mahirap na buhay ng pagiging isang Mrs. Mondragon. Dahil gabi na, si Carlos Gomez at ang kanyang mga katulong sa bahay ay nagpahinga na para sa gabi. Nagpumiglas si Alessandra habang dinadala niya ang mga kahon sa kanyang bahay, isa-isa. Napakalaki ng mga kahon dahil naglalaman ito ng mamahaling pagkain at mga halamang gamot, pati na rin ang ginto at magagandang alahas. Sa junction pa lang ng kalsada sa unahan, kailangan talagang ipikit ang mga mata para makitang may nakaparada na sasakyan doon. Si Marco Mondragon ay nakaupo sa kotse habang palihim niyang pinagmamasdan si Alessandra na bitbit ang mga kahon na iyon ng mag-isa. Siya ay tumatakbo sa loob at labas ng kanyang bahay, patuloy na nagpupunas ng pawis sa kanyang noo at huminto upang huminga ng malalim paminsan-minsan. Tamad na sumandal si Marco sa driver's seat at habang patuloy siyang nag-e-enjoy sa kanyang pinapanood. Ito ay dapat na isang parusa para sa kanyang ngunit sa halip, siya ay talagang natagpuan na siya ay medyo cute ngayong gabi dahil sa kanyang kalokohang mga aksyon. Naging mas banayad ang mga tingin ni Marco dahil hindi niya maiwasang isipin ang kanyang little girl noong high school. Siya ay may kaparehong silly personality at ginawa nitong gusto niyang gamitin ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang little girl upang hindi siya mapahamak ng sinuman. Natapos ang mahabang gabi at bumagsak si Alessandra sa sofa sa sala, pagkatapos niyang dalhin ang huling kahon. Heist, nakakapagod kaya iyon? Ipinikit ni Alessandra ang kanyang mga mata at agad na nakaramdam ng pagkatamad na bumangon muli. Pero alam niyang kailangan niyang maligo sa pangalawang pagkakataon dahil pawis na pawis siya ngayon. Pakiramdam niya ay katatapos lang niya ng high-intensity workout. Walang pagpipilian si Alessandra kundi bumangon at kaladkarin muli ang sarili sa banyo. Kinaumagahan, maagang bumangon si Alessandra para maghanda ng lutong bahay na bento meal para kay Marco. Iniisip niya kung paano ibabalik ang pabor sa kanya noong isang araw nang ihatid siya nito. Naisipan niyang magluto ng pagkain para sa kanya kung saan maipapahayag din niya ang kanyang sinseridad. Alam na alam ni Alessandra ang paboritong pagkain ni Marco kaya hindi siya nahirapang magdesisyon kung ano ang gagawin. Patagal-tagal na rin mula noong naghanda siya ng pagkain para sa kanya. Noong high school, madalas siyang naghahanda ng mga bento na pagkain para sa kanilang dalawa na tamasahin sa mga lunch breaks. Nakakapagod man para sa kanya na gumising ng maaga halos araw-araw para maghanda, pakiramdam niya ay sulit ang lahat nang makita ang ngiti nito. Maingat na inilagay ni Alessandra ang pagkain sa ilang mga thermos box na pinaghihiwalay ang iba't ibang dishes. Pagkatapos ay isinalansa niya ito ng maayos sa loob ng isang insulated thermal bag at mabilis na umalis sa kanyang tahanan. Ang plano ni Alessandra ay magtungo muna sa opisina ni Marco Mondragon para ipasa sa kanya ang pagkain, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling opisina para magtrabaho. Kaya naman, kinailangan niyang umalis ng bahay isang oras ng mas maaga ngayon para lang hindi siya malate sa trabaho. Kahit na ito ang unang pagkakataon na bumisita si Alessandra sa opisina ni Marco, madaling makita ang DT Holdings dahil ito ang pinakamataas na gusali sa bansa. Pumasok siya sa lobby at nabighani siya sa napakataas na kisame, makinis at modernong disenyo, pati na rin ang maluwag na lugar ng hosting area.
Ang buong gusali ay gawa sa mataas na kalidad na salamin na nagpapahintulot sa sikat ng araw na tumagas. Wow! Ang sarap magtrabaho sa napakagandang opisina. Napaisip si Alessandra habang umiikot at hinahangaan ang opisina. Ganoon din ang iko-komento ng mga tagalabas, ngunit hindi nila alam ang mataas na antas ng stress na dapat pagdaanan ng bawat staff, lalo na kapag nagtatrabaho sa ilalim ng isang amo na isang perfectionist. Hindi nagtagal ay nakarating si Alessandra sa reception area ng lobby. Palihim na hinahangaan ng 4 na babae sa counter ang walang katulad na kagandahan ni Alessandra Gomez, habang ang isa sa kanila ay tumayo upang magalang na magtanong. "Good morning. How may I assist you?" Umiti si Alessandra at mabilis na tumugon. "I'm here to meet your president." Okay lang ba na pumunta ako sa opisina niya? Gusto ko lang ipasa sa kanya ang isang lunchbox na hinanda ko. Itinuro ni Alessandra ang kanyang thermal bag habang nakatingin sa kanila ng may pananabik. "May appointment ka ba sa kanya?" Patuloy na tanong ng ginang na agad na yumuko at nag-scroll sa listahan ng appointment para sa araw na ito. "No, wala akong appointment. I'm sorry, hindi ka papayagang bumisita sa opisina ng president kung wala kang appointment. Ito ang patakaran ng aming kumpanya." Sagot ng ginang na may panghihinayang na tono. "I see. It's okay then, I understand. Salamat sa tulong mo." Inabot ni Alessandra ang kanyang telepono sa bag habang naglalakad siya patungo sa pinakamalapit na upuan. Inilagay niya ang kanyang mga gamit sa sofa habang tinawag niya si Marco. Dahil tumawag at nag-text sa kanya noong isang araw, na-save din ito ang numero ng telepono nito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang paraan upang makontak siya ngayon, kung hindi, ito ay isang nasayang na paglalakbay. Gayunpaman, hindi nasagot ang tawag sa telepono at hindi nagtagal ay natapos na ang ringing tone. Naisip ni Alessandra na baka busy si Marco ngayon, kaya nagpasya siyang magpadala sa kanya ng text message. "Marco, dinalhan kita ng lunch ngayon, free ka bang bumaba at kunin ito mula sa akin? O maaari din akong pumunta, ngunit maaari mo akong idagdag sa iyong listahan ng appointment." Umupo si Alessandra sa sofa habang hinihintay ang sagot ni Marco. Tama nga siya, kasalukuyang nagkakaroon ng video conference si Marco Mondragon kasama ang mga direktor at executive mula sa branch sa ibang bansa ng kumpanya. Nakaugalian niyang palitan ang kanyang telepono sa silent mode sa tuwing dadalo siya sa isang meeting, at kaya natural na hindi niya makita ang tawag at mga text message ni Alessandra. Naghintay siya at wala pa ring reply after 20 minutes. Ang kanyang opisina ay halos 15 minuto ang layo ngunit kailangan pa rin niyang mag-factor sa oras upang lumabas sa bus stop at maghintay ng bus. Kailangan niyang umalis ngayon kung ayaw niyang malate. Nag-isip sandali si Alessandra at nagpas siyang pumunta sa receptionist para tanungin kung maaari nilang tulungan siyang ibigay ang lunch sa kanilang president. Pero, papalapit na sana siya sa kanila sa counter, sabay-sabay ding tumayo ang 4 na receptionist para salubungin ang isang lalaking naglalakad patungo sa lobby ng elevator. Tumingon si Alessandra upang tingnan ang mukha ng lalaki, at napagtanto na ito ang pamilyar na lalaki na nakita niya sa shopping mall noong isang araw. Pagkatapos ay naalala niya na ang lalaking ito ay talagang secretary ni Marco, si Marshall Olivia. Nagmamadali siyang naglakad patungo kay Marshall habang nasaksihan niya ang eksena ng mga empleyadong nakayuko sa kanya habang lumalagpas siya sa kanila. Dahil ang kanyang mataas na heels ay gumagawa ng malakas at kakaibang tunog ng clock-clock sa buong lobby, hindi napigilan ni Marshall Olivia na iikot ang kanyang ulo. "Madam," nagulat si Marshall nang makita si Alessandra sa kumpanya. Nagulat si Alessandra nang tawagin siya ni Marshall. Nakilala niya ba siya? "Wow! Minsan lang niya akong nakita at naalala na niya ako." No wonder siya ang right-hand man ni Marco. Napaisip si Alessandra habang nakatayo sa harap ni Marshall. Hindi niya alam, walang duda na si Marshall ay may magandang memorya, ngunit nakita na rin niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Alessandra ng hindi mabilang na beses. Kaya natural na sa kanya na makilala siya. "Madam, ako po si Marshall Olivia, ang secretary ng president. May maitutulong po ba ako sa inyo?" Tumakad si Marshall patungo kay Alessandra at bahagyang yumuko. "Oh, hello Marshall. Nice to meet you. I actually have something that I might need to trouble with you." Napangiti si Alessandra sa kahihiyan habang itinataas ang kanyang thermal bag na hawak niya gamit ang isang kamay. "Do you mind if you help me pass this over to your president?" Pinadalhan ko siya ng text pero hindi niya ako sinasagot. "Naiintindihan ko. Dadalhin ko ito at ilalagay sa mesa niya." Tumango si Marshall at magalang na sumagot. "Maraming salamat sa tulong mo Marshall. Hindi na kita makakachat, malapit na akong malate sa trabaho. I got to run."
Bye. Ikinaway ni Alessandra ang kanyang dalawang kamay kay Marshall habang nagsasalita siya. Nakita ni Marshall kung paano tumatakbo palabas ng lobby ng opisina si Alessandra na may mataas na heels at bumuntong hininga sa sarili, napakabait at down-to-earth na tao ni Madam. Nakakalungkot na may iba na si President Mondragon sa kanyang puso. Pumunta si Marshall sa opisina ni Marco at inilagay ang lunch na dinala ni Alessandra sa kanyang mesa. Dahil nabanggit niya sa kanya kanina na na-text na niya si Marco tungkol dito, hindi nag-iwan ng karagdagang note si Marshall sa kanyang mesa. Kadalasan ay kailangang sundan ni Marshall si Marco sa lahat ng kanyang mga pagpupulong dahil siya ang pinakamataas na ranggo na sekretarya, ngunit nagkataon na siya ay nagpapatakbo ng mahahalagang gawain para kay Marco ngayon. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon si Marshall na makilala si Alessandra sa lobby. Malapit ng magtanghali at sa wakas ay bumalik na si Marco sa kanyang opisina. Nakita niya tuloy ang thermal bag na nakalagay sa table niya. Dahil hindi niya na-check ang phone niya, hindi niya alam kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Habang binubuksan niya ang thermal bag at ang thermos flasks, na puno ng mabangong amoy ang buong opisina niya. Inilapag niya ang mga flask ng magkatabi sa kanyang mesa, at ang hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay ang kanyang mga paboritong ulam. Si Marco ay kadalasang busy sa trabaho kaya skip niya ang kanyang lunch sa halos lahat ng araw. Ngunit nang makita niya ang mga pagkain ito, hindi napigilan ng kanyang tiyan ang pag-ungot. Habang nakaupo siya at kumakain ng mga pinagkainan, hindi niya namalayang napakunot ang noo niya. Hindi lang pamilyar ang hitsura ng mga ulam, kundi pamilyar din sa kanya ang lasa. Agad niyang napagtanto na ang lasa nito ay eksaktong kapareho ng pagkain na niluto ng kanyang little girl para sa kanya noong high school. Ito ang lasa na hinding-hindi niya makakalimutan at kung tutuusin, ilang taon na niya itong namimiss. Mabilis niyang nilamon ang masasarap na pagkain, na para bang ilang araw na siyang hindi kumakain. Nakabalik na ba ang kanyang little girl? Hindi niya maiwasang umasa na muli siyang makita. Pagkatapos kumain ni Marco, pinindot niya ang intercom at inutusan si Marshall na pumasok. Kumatok si Marshall, at bago pa man siya batiin ni Marshall, naiinip na nagtanong si Marco, sino ang nagdala ng lunch sa mesa ko? President Mondragon, ipinasa ito ni Madam sa akin kaninang umaga, pagkatapos ay mabilis na ini-report ni Marshall ang serye ng kaganapan kay Marco. Si Alessandra Gomez iyon. Natigilan sandali si Marco, pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Marshall. Napaiwas siya ng tingin at malamig na tumawa, na para bang ngayon lang siya nakarinig ng biro. Hindi siya makapaniwala na si Alessandra Gomez ay nakapagluto ng pagkain na may pamilyar na lasa, na matagal na niyang hinahangad. Alessandra Gomez, dinala mo ito sa sarili mo. Napakasarap, paglulutuin kita araw-araw mula ngayon, ninisian ni Marco habang hinihimas niya ang kanyang mga daliri sa kanyang baba at iniisip ang sarili. Sa kabilang panig, si Alessandra ay nasa kalagitnaan ng pagdalo sa weekly meeting ng kanilang team. Biglang umilaw ang phone niya na inilapag niya sa mesa ng may text message. Ihanda mo ang mga pagkain ko, simula bukas. Iwanan mo sa reception desk. Hindi makapaniwala si Alessandra sa kanyang nakita. Mabilis niyang sinagot siya ng, okay, will do, at smile ang face sa dulo. Hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili habang paulit-ulit na binabasa ang ipinadala nito sa kanya. Siguro nagustuhan niya ang pagkain, kung hindi ay hindi niya ako hiniling na ipagpatuloy ang paghahanda, di ba? Hehe, ano naman ang ihahanda ko para sa kanya bukas? Paano na lang kinabukasan, at sa mga susunod na linggo? Si Alessandra ay nakakaramdam na ng kagalakan habang patuloy siyang gumagawa ng mga plano sa kanyang isipan. Bam! Isang malakas na tunog na dulot ng isang makapal na librong nakahampas sa mesa, ang ganap na nakagambala sa kanyang mga kahangahangang plano. Alessandra, natapos ka na bang mag-daydream? Kayo na ang mag-present then nakangiti ka pa mag-isa. Hinihintay mong matanggal sa trabaho. Nag-cross arm si Sister Maya at tumayo sa likod ni Alessandra habang patuloy siyang sinasaway. Agad na tumayo si Alessandra mula sa pagkagulat, at mabilis na humingi ng paumanhin sa buong team bago magpatuloy sa paglalahad ng kanyang mga bahagi. Gaya ng napagkasundoan kanina, kailangan ni Alessandra na maghanda ng lunch para kay Marco, at ang dati niyang isang beses na abalang umaga, ay permanenteng idinagdag na ngayon sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, ganap na nasiyahan si Alessandra sa kaayusan na ito at tiyak na hindi niya inisip ang karagdagang problemang ito. Sa katunayan, hindi banggitin ang isang pagkain, kahit na gusto niya ng 3 beses sa isang araw, gagawin pa rin ito ni Alessandra. Hanggat masaya si Marco, natural na magiging masaya din siya.
Pamilyar na sa kanya ang mga receptionist sa DT Holdings dahil araw-araw siyang dumadalaw. Bukod sa pagdadala ng pagkain para kay Marco Mondragon, si Alessandra ay madalas ding nag-iimpake ng merienda o bumili ng masasarap na pastry para sa mga receptionist. Talagang masama ang pakiramdam niya na may dagdag silang trabaho at gustong pasalamatan sila sa ganitong paraan. Dahil dito, mayroon na ngayong napakagandang kaugnayan si Alessandra sa mga receptionist dahil sila ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang pagkabukas palad. Ilang linggo na ang lumipas ng napakabilis at oras na para simulan ni Alessandra ang paghahanda para sa kasal. Personal na inayos ni Martha Mondragon na magkita sina Alessandra at Marco sa bridal shop ngayon. Nakipag-ugnayan siya sa pinakakilalang wedding gown at suit designer mula sa France para gumawa ng higit sa 20 set para sa bawat isa sa kanila na mapagpipilian. Weekend ngayon at inihatid ng driver si Alessandra sa bridal shop. Ito ay isang luxurious at spacious na 5-level na gusali na matatagpuan sa gitna ng bayan. Ang unang 3 level ay para sa kanilang mga showcase ng produkto, habang ang ika-4 at ika-5 level ay espesyal na nakalaan para sa kanilang mga bisitang VIP. Sa sandaling lumakad si Alessandra sa harap ng shop, automatikong bumukas ang malalaking French-designed doors at dumating ang isa sa mga sales assistant upang batiin siya. "Hello, I'm here to try on my gowns, meron bang reservation na Alessandra Gomez and Marco Mondragon?" Nang marinig ng store manager ang kanyang pangalan, agad siyang pumunta sa harapan para pagsilbihan siya. "Hello Miss Alessandra, I'm the store manager who will be assisting you today. Please follow me to the 5th floor." Pagkatapos ay inakay siya ng manager sa pamamagitan ng kanilang pribadong VIP lift. Pagdating nila, dinala si Alessandra sa kanilang reception area kung saan inihain sa kanya ang premium tea at high-end na merienda. Ang buong palapag ay naka-reserved lamang para sa mag-asawa. 12:01 PM na at dapat dumating na si Marco ngayon. Siya ay karaniwang isang taong nasa oras at hindi gusto ang pagkahuli. May nangyari ba sa kanya ngayong araw? "Marco, nakarating na ako sa bridal shop. Malapit ka na ba dito?" Nagpasya si Alessandra na i-drop sa kanya ang isang text. She then smiled embarrassed at the manager and said to her, "Sorry, I guess he is running a little late. Hihintayin ko muna siyang dumating." "No problems Miss Alessandra, please take your time." Umiti ang manager at yumuko sa kanya bago umalis sa reception area. 20 minuto lang ang nakalipas, papunta si Marco sa bridal shop nang makatanggap siya ng tawag mula kay Marshall. President Mondragon, tinanong ng investigator kung available ka bang makipagkita ngayon. Kasalukuyang kasama niya ang babae. Maikling report ni Marshall. Agad na tumingin si Marco sa driver at sinabing, "Iikot mo ang sasakyan." Mahigit 2 oras na naghintay si Alessandra. Si Marco ay hindi pa rin dumarating, ni hindi rin siya tumugon sa kanyang text message. First time niyang maghanda para sa kasal at first time niyang subukan ang mga wedding gowns. At nakakalungkot na kailangan niyang maranasan ang lahat ng iyon ng mag-isa. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nabigo. But then again, sino siya para hilingin na magpakita siya kasama niya sa bridal shop? Malinaw na hindi na si Alessandra ang babaeng minahal niya ng husto. Kailangan niyang magsumikap ngayon para sa kanyang pag-ibig. Kaya hindi ba dapat asahan ang kinalabasan na ito? Nagpasya si Alessandra na pasayahin ang sarili at ipinagpatuloy ang mga kagamitan kasama ang store manager. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay isang masayang okasyon. Ang mga damit ay pantay na inilagay sa isang malaking gold rimmed rack. Bilang isang fashion designer mismo, lubos na pinahahalagahan ni Alessandra ang katangi-tangi at masalimuot na mga detalye sa bawat isa sa mga gown. Dahan-dahan niyang pinasadahan ng mga daliri ang mga gown para ma-appreciate ang kalidad at mga materyales na ginamit. Ang bawat gown ay nagpakita ng iba't ibang estilo ngunit lahat ng mga ito ay sumunod sa karaniwang tema ng kagandahan at pagiging sophisticado. Pagkatapos ay dinala siya ng sales assistant sa isang pribadong salon sa parehong level, upang gawin ang kanyang buhok at pampaganda. Mahigpit na nakipagtulungan si Alessandra sa styling team upang ihanda ang itsura na kanyang pupuntahan. Siya ay may napaka-fair at magandang kulay ng balat kaya kadalasan ay hindi siya mahilig maglagay ng anumang makeup, maliban sa isang light lipstick para lalong matangkad ang kanyang magagandang katangian. Dahil mag-gown fitting lang siya ngayon, nagpasya siyang mag-romantic rolled wavy hair na may light makeup. Pagkatapos ni Alessandra, pumunta siya para subukan ang unang gown, na inilagay na ng manager sa fitting room. Habang nagpapalit siya ng gown sa tulong ng 2 assistants, saglit siyang nakarinig ng ilang muffled chattering sound sa labas ng kwarto. Ngunit hindi ito nag-abala sa kanya.
Sa sandaling mabuksan ang mga kurtina patungo sa magkabilang gilid, nakita si Alessandra na nakatayo sa isang malaki at round elevated platform, kasama ang kanyang strapless na hugis sirena na wedding gown na puti. Wow! Siya ay may perpektong katawan na pinangarap ng bawat babae. Mukha lang siyang diyosa. Maging ang manager at mga assistants ay natigilan nang makita kung gaano siya kaganda at kaperpekto. Gayunpaman, mas nabigla si Alessandra nang makita niya ang dalawang tao na nakatayo sa kanyang harapan. Si Ashley at Adrian yun. Ashley, Adrian, bakit kayo nandito ngayon? Bulalas ni Alessandra habang itinaas ng kaunti ang kanyang gown at naglakad patungo sa kanila. Hindi napigilan nina Ashley at Adrian na mataranta habang sila ay lubos na nasilaw sa kanyang kagandahan. Tumingin si Alessandra sa kanilang dalawa sa kanyang harapan at bahagyang tumawa. Of course we came to see you. And thankfully nandito tayo diba? How can a soon-to-be bride try on her own gowns? Hindi nagtagal ay nagreklamo si Ashley habang nililingon niya ang lugar at hindi niya nakita si Marco Mondragon. Siguro busy siya ngayon kaya hindi siya nakarating. Casual na sabi ni Alessandra habang nakangiti kay Ashley. Agad na inikot ni Ashley ang kanyang mga mata. Stop making excuses for him already, he doesn't deserve your kindness. Ano ang abala ng kanyang magiging asawa na hindi man lang siya nakapaglaan ng oras para sa mahalagang occasion na ito? Si Adrian ay nakatayo sa gilid at inisip ang sarili, na may kalungkutan na mabilis na naalis sa kanyang mga mata. Lumapit siya at tumingin kay Alessandra na nakangiti. Alessandra, ang ganda mo talaga ngayon. Bago pa siya masagot ni Alessandra, mabilis na tumugon si Adrian, ano ang sinasabi mo? Ang aming Alessandra ay talagang ang pinakamaganda sa buong mundo. Hindi mo na kailangan pang sabihin ito. Sabihin mo sa akin kung tama ako, Alessandra. Hindi napigilan ni Alessandra na matawa sa mayabang na mukha ni Adrian. Ilang rounds pa ang awayan ng magkapatid bago sinubukan ni Alessandra ang iba pang gown para makita nila. Ang bawat gown na isinuot kay Alessandra ay mas kahanga-hanga lamang kaysa sa nauna, at napakahirap para sa kanila na pumili ng ilan na isusuot sa aktwal na araw ng kasal. Gusto talaga ni Ashley na makuha niya si Alessandra na isuot ang buong koleksyon ng mga gown sa araw na iyon. Pero syempre hindi mangyayari ito, kung hindi, magiging fashion show na lang imbes na kasal. Hindi nagtagal, handa na silang umalis ng bridal shop. Dapat ba tayong bumalik sa dati nating hotpot place para sa hapunan? Tanong ni Ashley sa kanilang dalawa. That's a good idea. Nagkataon na nag-crave ako sa specialty nilang karne. Si Alessandra ay nasa sabik na sa muling pagkain doon. Ahem, di ba 2 linggo na lang natin binisita ang lugar na iyon? Pinutol ni Adrian ang kanilang dalawa na masayang nag-uusap at tuluyang binaliwala ang kanyang pag-iral. What do you mean 2 weeks ago? Kung pwede lang, buong-buo na tayong makakain ng hotpot araw-araw. Halos kaagad siyang sinaway ni Ashley. Adrian had no choice kundi ang umiling lamang at maging driver para sa gabi. Sa sandaling makapasok silang tatlo sa kotse, naalala ni Alessandra ang tungkol sa kasunduan nila ni Marco at nagpatuloy sa pagpapadala sa kanya ng text message. Marco, tapos na akong pumili ng mga gown ko. Pupunta ako para sa hapunan kasama sina Ashley at Adrian. Patagal na nag-alinlangan si Alessandra bago nagpadala ng isa pang mensahe. Naging busy ka ba ngayon? Tandaan na alagaan ang iyong sarili at magpahinga ng maaga. Noong hapon habang sinusubukan ni Alessandra ang kanyang mga gown, nakarating na si Marco sa napagkasundo ang location. Ito ay isang maliit na simpleng cafe na matatagpuan sa labas ng bayan. Pagdating niya, nandoon na si Marshall at pinangunahan niya si Marco para makipagkita sa private investigator. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa sulok ng cafe, kasama ang isang mas batang babae sa kanyang kaliwang bahagi. Sinimulan silang ipakilala ni Marshall kay Marco. President Mondragon, ito si Investigator June at ang babaeng ito ang matagal mo nang hinahanap. President Mondragon, magalang nabati ni Investigator June na nakayuko. Noong una ay hindi makapaniwala si Marco na ang babaeng nasa harap niya ay si Sandy, ang kanyang first love. Ibang-iba siya sa babaeng naalala niya. Ngunit bahagyang tumagilid ang ulo ng dalaga at ipinakita sa kanya ang birthmark sa likod ng kanyang tenga. Ang light birthmark na ito ay hinubog sa kakaibang paraan at ito ay isang bagay na malinaw din niyang naalala. Hindi pwedeng magkamali, dapat itong babae. Sandy, tinawag siya ni Marco. Marco, napapikit ang dalaga habang nakatayo roon sa nakakaawang paraan. Bata at inosenteng mukha si Sinaya Dizon lalo na't nakatali ang mahabang buhok. Sa isang sulyap sa estilo ng kanyang pananamit,
masasabi mong isa siyang country girl at matagal nang hindi nakapunta sa syudad. Mabilis na lumapit si Marco at mahinang hinaplos ang kanyang ulo, "Huwag kang umiyak, pasensya na hindi kita nahanap noon. Hinayaan kitang maghirap ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, makakasama mo na akong bumalik sa syudad. Ipapangako ko na aalagaan ko ikaw, at pakikitunguhan kang mabuti." Si Senaya Dizon ay tumango habang nakasandal sa kanyang dibdib na may masamang mukha. Pagkatapos ay dinala siya ni Marco sa kanyang sasakyan at inihatid sila ng driver pabalik sa lungsod. Along the way, marami siyang tinanong tungkol sa kung ano ang namiss niya sa buhay nito sa nakalipas na 6 na taon. Habang nakikipag-chat siya sa kanya, si Marco ay masyadong matalas sa pakiramdam na may mali. Naramdaman na lang niya na ibang-iba na siya ngayon kumpara sa nakaraan. Marahil ang 6 na taon ay talagang naging mahirap para sa kanya na maaaring naging sanhi ng napakalaking pagbabagong ito. Pagkatapos ay nagpasya si Marco na isantabi ang kanyang sariling intuition at italaga ang kanyang oras at lakas para alagaan ang kanyang little girl. Nangako siya na hahayaan siyang mamuhay ng pinakamagandang buhay ng walang anumang pag-aalala, at ibibigay niya ang lahat ng gusto niya. Noong high school, ang kanyang first love ay nagpakilala kay Marco bilang Sandy. At dahil bata pa sila noon, hindi na niya ito pinag-isipan pa at hindi na niya tinanong ang buong pangalan nito. Isa ito sa mga bagay na labis niyang pinagsisihan dahil naging mas mahirap para sa kanya na mahanap siya pagkatapos ng 6 na taon. Dahil hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa babae, natural na hindi madala ni Marco si Senaya Dizon sa Mondragon's residence. Maaari lang niyang hayaan siyang manirahan muna sa kanyang bagong marital home, kung saan lilipat siya sa lalong madaling panahon kasama si Alessandra. Ang marital home ay isang marangyang modernong villa na may malaking swimming pool na nakaharap sa dagat. Mayroon ding kakaibang hardin kung saan maaaring lakarin ito at marating ang pribadong beach na nasa harap nila. 5 palapag ang villa, may basement, at binubuo ng 10 malalaking en-suite na bedrooms. Ito ang pangarap na bahay na madalas na naiisip at pinag-uusapan ni Marco at ng kanyang first love. Ang bahay ay nagkaroon din ng isang espesyal na pangako na ginawa ni Marco sa kanyang first love, iyon ay, mahalin at protektahan siya magpakailanman. Alam niya na ang kanyang first love ay mahilig sa pagdidisenyo ng fashion, kaya espesyal siyang nagdisenyo ng isang malaking silid na may mga salamin na bintana na may perpektong tanawin ng dagat. Pakiramdam niya ay karapat-dapat lang siya sa pinakamahusay at umaasa siyang ang silid na ito ay isang lugar kung saan siya ay malayang makapag-eksperimento at makakuha ng higit pang mga inspirasyon para sa kanyang trabaho. Sa lahat ng pinakabagong kagamitan sa disenyo ng fashion, madaling ituring na isang studio ang kwartong ito. Nang pumasok si Senaya Dizon sa bahay, hindi niya maiwasang mamangha sa maselang arkitektura at interior design ng bahay. Hindi nagtagal ay mainit na sinalubong siya ng mga hanay ng mga katulong at gayon din ni Yaya Lilang, na siyang taong in charge ng mga empleyado sa villa. Dahil hindi sila kasal, parehong sina Marco at Senaya ay natural na magkakaroon ng kani-kanilang sariling kwarto. Pagkatapos ay personal niyang dinala si Senaya sa kanyang silid na partikular niyang idinisenyo ayon sa kanyang paboritong shades ng puti at blush pink. Ang silid ay konektado din sa isang malaking dressing room na naglalaman ng mga mamahaling damit, sapatos, bag at maging mga pampaganda mula sa maraming nangungunang brand. Pagkatapos ay umalis si Marco sa silid para bigyan siya ng oras at espasyo para manirahan sa bahay. Si Senaya Dizon ay labis na nabighani sa silid at lahat ng mga bagay na biglang pag-aari niya. Hindi niya napigilan ang pag-awit sa sarili habang maluwag na naglalakad upang siyasatin ang bawat bagay mula sa mattress, sa mga sofa at maging sa mga switch ng ilaw sa paligid ng silid. Tiyak na hindi inaasahan ni Senaya ang kanyang sarili na napakaswerteng nakahuli ng malaking kayamanan mula sa langit. Hindi lang siya nakatira sa ganoon kalaking bahay ngayon, kaya pa niyang pakasalan ng mayamang lalaking ito na tila mahaling sa kanya. Hindi niya maiwasang magsimulang kalkulahin ang halaga ng pera at mga ari-arian na maaari niyang makuha, at ang walang katapusang bilang ng mga bagay na mabibili niya sa hinaharap. Masyadong surreal ang buhay para sa kanya at hindi siya makapaniwala dito. Kahit na peke ako, hanggat hindi malalaman ni Marco, habang buhay kong masisiyahan ang marangyang pamumuhay na ito. Napakagandang bargain. Hindi napigilan ni Senaya na tumawa habang iniisip ang sarili. Ipinasa ni Marco ang isang itim na platinum card kay Senaya sa hapunan. Ito ay para sa iyo. Ito ay walang limitasyon at maaari mo itong gamitin ayon sa gusto mo. Gusto niyang lubusang alagaan siya at payagan siyang bilhin ang lahat ng mga bagay na hindi pa niya nabigyan ng pagkakataong mahawakan ng kanyang mga kamay. Salamat, Marco. Nahihiyang ngumiti si Senaya habang itinago ang card sa kanyang bulsa.
Lubhang natuwa si Senaya at napakabilis na lumipas ng mga sumunod na buwan kasama ang kanyang kasiyahan sa buhay. Sa wakas ay araw na ng kasal nina Alessandra Gomez at Marco Mondragon. Ang Grand Ballroom ng pinakamahusay na 5-star hotel ay napuno ng malakas, ngunit hindi malinaw na kwentuhan at tawanan ng mga pinaka-prestihiyosong bisita sa bansa na bumubuo sa perpektong ambience ngayong gabi. Ang most outstanding live band sa bansa ay tumugtog ng musika na nagpapuri sa pandinig ng mga taong naroroon. Hindi rin napigilan ng lahat na humanga sa mga marangya at kakaibang decorations na tuluyang nagbabago sa orihinal na hitsura ng ballroom. Ito ang pinakahihintay na kaganapan ng taon at ang pamilya Mondragon pati na rin si Carlos Gomez ay abala sa paglalakad at pag-host ng mga bisita para sa gabi. Hindi tulad ng mainit na ambience sa Grand Ballroom, ang bridal room ay ganap na kabaligtaran, at sa katunayan, ito ay malamig hanggang sa point of freezing. Sina Alessandra at Marco ay nakaupo sa tapat ng isa't isa sa sofa. Napakatahimik ng silid na may narinig pa silang pagbagsak ng pin. Bahagyang natakot si Alessandra sa malamig at mabangis na titig ni Marco. Sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi sa kanya sa isang nagbabantang tono, "Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sagutin ako. If your answer is a no, maaari kang umalis sa lugar na ito ng tahimik at aayusin ko ang lahat para sa iyo. Ngunit kung yes ang sagot mo, maglalagay ako ng dagdag na pagsisikap upang matiyak na hindi ka magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap." Nagkaroon ng mahabang katahimikan, bago lumuwa si Marco, "Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan?" Ang isip ni Alessandra ay kasalukuyang puno ng masalimuot na emosyon. Upang magkaroon ng isang taong minahal niya ng husto, itanong sa kanya ang mismong tanong na ito bago ang piging ng kasal, ay nagpapakita lamang kung gaano siya nag-aatubili na pakasalan siya. Walang duda na mahal pa rin siya nito at nangangarap pa rin siyang pakasalan. Pero napaka-selfish ba niya para kumapit sa kanya ng ganito? Hayaan na lang ba niya itong pakasalan ang tunay niyang mahal? Dapat ba niyang iwan siya? Ano man ang desisyon na gagawin niya ngayong gabi, alam niyang wala nang babalikan. Minsan na lang kaya niyang isipin ang sarili niya at maging makasarili. Dahil kaya niyang mawala ang lahat ngunit isa lang ang bagay sa mundo na hindi niya kayang mawala, at iyon ay siya. Sa wakas ay nakatagpo na sila ng napakahirap, at hindi niya matitiis na panoorin lamang siyang ganito. Siya ang napili niya, ang gusto niyang makasama sa buhay, ang gusto niyang magkaroon ng pamilya, at ang gusto niyang makasama sa pagtanda. Yes, gusto kitang pakasalan. Sa wakas ay inilabas ni Alessandra ang kanyang lakas ng loob at sinabi sa kanya ng may labis na determinasyon. Tinitigan siya ni Marco na may awa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang suit habang siya ay tumayo at lumabas ng silid ng hindi lumilingon. Hinawakan ni Alessandra ang kanyang kinakabahan na mga kamay habang ang kanyang mga mata ay unti-unting namumugto ng luha. Pabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata ng maraming beses upang pigilan ang mga patak ng luha na masira ang kanyang make-up. "Alessandra, kanina lang kita tinawagan para tanungin kung gusto mo ng pastry pero hindi mo kinuha ang phone mo kaya ako," sabi ni Ashley habang binubuksan ang pinto at naglakad patungo kay Alessandra. Pagkatayo niya sa harap niya, agad na inilapag ni Ashley ang plato ng pastry sa coffee table at humawak sa balikat niya. "Alessandra, anong nangyari? Umiiyak ka?" Mabilis na umiling si Alessandra at nagbigay ng nakakatiyak na ngiti. "No, hindi. Siguro dahil humikab lang ako at..." "Stop lying to me. Am I your best friend all these years for nothing? Tingin mo ba hindi ko alam kung may mali sa'yo?" Pinutol siya ni Ashley at nag-usisa pa. Walang choice si Alessandra kundi ibahagi sa kanya ang tungkol sa nangyari kanina. Galit na galit si Ashley nang marinig niya ang sinabi ni Alessandra. Hindi niya maiwasang ipaalala sa kanya, "Kung gusto mong iwan ang lalaking ito, sabihin mo sa akin ngayon at tutulungan kita dito. Hindi pa huli ang lahat." "No, it's fine. I have already decided to marry him and furthermore, I still believe in him. Kahit hindi na niya ako mahal, hindi niya ako gagawing masama. Hindi siya ganoong klase ng tao." Hinawakan ni Alessandra ang kamay ni Ashley habang seryosong nagsasalita. Si Adrian na nagkataon nang dumating sa labas ng silid, ay narinig din ang buong pag-uusap mula pa sa simula. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang may malamig na kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Sa kabilang silid, si Marco ay nakatayo sa harap ng isang malaking full-length na salamin habang inaayos niya ang kanyang itim na korbata sa pagiging perpekto. Kumatok si Marshall sa pinto ng 2 beses gamit ang kanyang mga buko bago pumasok. "President Mondragon, may isang tao sa labas na gustong makipagkita sa iyo."
Reject it. Yes, naiintindihan ko. Agad na lumabas si Marshall para kausapin ang tao. Napakabilis, 2 katok muli ang tumunog sa pinto at pumasok si Marshall para magulat sa kanya. President Mondragon, sinabi ng lalaki sa labas na mayroon siyang ilang urgent matters na kausapin ka. Ang pangalan niya ay Adrian Fuentes. Adrian Fuentes, hey, lakas ng loob mo pang pumunta dito. Umisi si Marco habang inutusan si Marshall na papasukin siya. Hindi nagtagal ay nagkaharap ang 2 lalaki sa isa't isa. Marshall, pwede ka nang umalis. Yumuko si Marshall kay Marco bago isara ang pinto sa likod niya. Sa sandaling isinara ang pinto, ang temperatura sa silid ay naging napakababa. Ang mga taong hindi alam ang sitwasyon ay iisipin na sila ay magkakilala noon at matagal nang nawawalang magkaaway. Nagpatuloy ang staring game kahit lumipat si Marco sa malapit na sofa para maupo habang si Adrian ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Nakakuyong pa rin si Adrian ng kanyang mga kamao habang binabasag niya ang katahimikan. Sana ay alagaan mo si Alessandra at tretuhin mo siya ng mabuti sa hinaharap. Hey, pumunta ka dito para lang sabihin sa akin ito. Gusto mo siya, then marry her kung may kakayahan ka. Malamig na tumawa si Marco habang patuloy niyang pinupukaw si Adrian. Agad na sumugod si Adrian para hawakan si Marco sa kwelyo. Binabalaan kita, kung maglakas loob kang tretuhin siya ng masama kahit 1 minuto, hindi kita bibitawan. Agad na tinanggal ni Marco ang kanyang mga kamay sa kanyang kwelyo at sinipa si Adrian sa sulok ng silid. Napakabigat ng sipa kaya nauntog ang katawan ni Adrian sa pader at bumagsak sa sahig sa 1 segundo. Bago pa man makagalaw si Adrian, yumuko si Marco at pilit na itinaas ang kanyang baba upang tingnan siya. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories at Lucas Khalil TV, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.